Sir at ma'am, halika, halika. Sige, umupo na. Ito ang bagong inihanda kong tsaa para sa inyo. Wuyi Mountain Mother Tree Dahong Pao Tea. Halika, subukan mo. Ano ba yan? Dahong pauti pa nga? Ito ay 1 million pesos. Ma'am, ano po ang ginagawa ninyo? Napaka-formal ninyo. Napaka-formal. Parang hindi tayo magkakilala. Ito ay para sa iyo. Separation pay. Separation pay? Siya na. Sabihin mo, magkano pa ang gusto mong idagdag para umalis ka sa anak ko? Sir at ma'am, ako at Nana, Tunay? Gaano ba ang halaga ng tunay na pagmamahal? ang sinasabi ninyo ay, ang tunay na pagmamahal, walang katumbas na halaga. Fang Chen, huwag kang magpakapal. Isang presyo, 5 million pesos. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang 5 million pesos, sapat na para sa buong buhay mo. Hindi tama ang sinasabi ninyo. Ang 5 million pesos, hindi sapat para sa pang-araw-araw kong gastos. Ikaw? Alam mo ba ang 5 million pesos? Gaano katagal ang kailangan mong magtrabaho para makuha ito? 1, 2, 3, Ano ang ginagawa mo? 5 million pesos. Nakuha ko. Ikaw? Binibigyan ko pa ng isang pagkakataon, 10 million pesos. Sir, binibigyan ko kayo ng 10 billion pesos. Pakiusap, ipakasal sa akin ang anak ninyo. Ano? 10 billion pesos? Ikaw, kung mayroon kang 10 billion pesos, hindi lang ipapakasal sa iyo ang anak ko, ako mismo ay magpapakasal sa iyo. Ito punto 8. Oh, Ma, hindi na kailangang magpakasal sa akin. Gusto ko lang pakasalan ang anak ninyo. Nana, Anak, sino ka talaga? Ikaw ba ay... tama. Ako ay ang pinakamayaman sa buong mundo. Pinakamayaman sa mundo? mayaman. Tito at tita, ngayon, hindi mo pa rin gusto ang magkasama kami? Xiao Chen, wag mo akong tawaging tita, tawagin mo ako ng nanay. Sa hinaharap, tawagin mo ako ng tatay, tatawag ako sa iyo ng kuya. Magkanya-kanya tayo. Nanay at tatay. May isang bagay na gusto kong hingin ang tulong ninyong dalawa. Anong bagay? Bilang tatay, kahit saan, gagawin ko. Sigurado kong gagawa ng paraan. Huwag kang mag-alala. Siguradong pakakasal sa iyo ang nana. Kung hindi siya magpakasal, ako ang magpapakasal. Sisi, Ang gusto kong sabihin, ang pagkatao ko, pakiusap, huwag sabihin sa Nana. itago. Naintindihan ko. Gusto mo sigurong subukan ang anak ko, tama? Hindi. Gusto kong subukan, Subukan ng ano? Subukan ng ano? pag-ibig. 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 Tama. Si Nana lang ang tunay na nagmamahal sa akin, hindi sa pera ko. President Fang, ang Ali at Tengin natapos na ang pagbili. Pinag-uusapan pa ang pakikipag-ugnayan sa Kianda. Alam ko. Anong nangyari? Hindi maganda, boss. Boss, umalis ka na. Sino? Sino kayo? Tingnan mo kung saan ka tatakbo. Anong gusto ninyong gawin? Kukunin ang buhay mo. Pahiram ng cellphone mo. Umalis ka. Abala ako. Abala ako. Kukunin ko ang 1 milyon para bilhin ang cellphone mo. Ikaw ba, 1 milyon? Niloloko mo ako? Umalis ka, probinsyano. Probinsyano, alam mo ba sino ako? Ako ang pinakamayaman sa mundo. Ikaw ang pinakamayaman sa mundo.
Kung ikaw ang pinakamayaman sa mundo, ako ang unang emperador. Kung hindi mo ipapahiram, okay lang. Anong kayabang-yabang? Ay, iho, para kang gusto ng suntok? Suntok ninyo. Tigilan. Para siyang anghel. Bigla siyang nagpakita sa harap ko. Ito ang tadhana. Tama. Ganyan talaga ang anak ko. Napakabait at matapang. Kaya, ma, pa, tulungan ninyo ako. Panatilihing lihim ang tunay kong pagkatao. Hoy, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa palabas mo. Fang Chen. Fang Chen. Fang Chen. Fang Chen. Hala, Fang Chen, nandito ka pa pala. Saan ba ako pupunta? Pinuntahan ka ba ng mga magulang ko? Oh. Tapos, binigyan ka ba nila? Ka ng pera para iwan mo ako? Oh. Huwag kang maniwala sa kanila. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Gusto nila akong subukin gamit ang pera. Pero kahit mahirap ako, may dignidad naman ako. Ang dahilan kung bakit kita gusto ay hindi dahil maganda ka, sexy, at mayaman. Eh ano ang dahilan? Dahil mahal kita. Kahit wala kang pera, gusto kitang makasama. Talaga, Chen? Siyempre, hindi totoo yon. Anong lugar ito? Ang dumi-dumi dito, parang kulungan ng manok. Wala man lang matinong pwesto. Nana, huwag kang magpatalo sa kanya. Ang lalaking yan, gusto ka lang niyang lokohin para sa pera at katawan mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailan ko siya niloko para sa pera niya? Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang pulube. Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mo lang makipagrelasyon sa mayaman para di ka na mahirapan at umangat sa buhay. Sabihin ko sa'yo, isip-isip mo yan. Panaginip lang yan. Nana, hindi ba't gusto mo talagang pumunta sa art exhibit ni Moye? Ito, si Juncheng ang kumuha nito para sa atin. Mga ticket. Tiket para kay Moye? Mahirap makuha ang tiket na yan. Ang galing mo naman. Nana, hindi kita sinisiraan pero kung magiging kayo niyan, hindi ka niya madadala sa mga lugar na ganyan. Fang Chen, sasama ka ba sa amin? Ang art exhibit ni Moya? Di ba ako ang nag-invest doon? Siya. Anong sige? Nana, iyon ay para sa mataas na lipunan. Matataas na lugar. Dadalhin mo siya? Bababa ang antas ng art exhibit. Tama. Sa mga lugar na iyon, hindi maayos ang suot, hindi pa papasukin. Sandali lang. Magpapalit ako ng damit. Afu. Afu. Boss, umuwi na po ang may bahay. Hindi pa. Ano nga ba? Hanapin mo ako ng isang set, ng suit. Sabihan mo rin si Mo. Pupunta ako sa exhibit niya. Tandaan, sabihin mo maging alerto siya. Mayroong isang tinatawag na Tianye Group. Kunin mo iyon para sa akin. CFO. Hoy, lao mo. Pupunta ang boss sa lugar mo. Sabihin mong maging alerto ang mga tao mo. Oo. Armani ang SWAT Energy Boss. Nana, talagang dadalhin mo siya? Ganyan siya. Anong magandang damit meron siya? Dadalhin mo siya? Hindi ba nahihiya ka? Nana, tignan mo ang suot ko. Ano sa tingin mo? Fang Chen, ang gwapo mo. Malinaw na hindi alam niya kung saan nakuha ang murang suit. Tignan mo ang gawa, ang tela. Sa tingin, talagang galing sa Tiangge? Ito ay limited edition ng Armani. President Suit. Mahigit 1 milyon ang halaga. Mahigit 1 milyon? Peke. Binili sa Taobao. 188 at libre pa ang shipping. Hindi tama. Siya ay nasa mababang lipunan. Paano makakabili ng damit na napakamahal? Alam ko na, Nana. Paano mo siya binigyan? Ng napakamahal na suit? Siya, karapat-dapat ba siya?
Siyempre karapat-dapat. Tignan ninyo. Ang bagay. Okay lang. Pagdating sa exhibit, maraming pagkakataon para ipahiya siya. Fang Chen, hintayin mo ako. Sige, ginoong mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga kaibigan mo, siguradong maayos ang pag-aasikaso ko. Ginoong Shu, kay Ginoong mo mismo tumawag para magpaalam? Hindi ordinaryo ang taong yon. Maging alerto kayong lahat. Ang ginoong mo darating mismo mamaya. Ano? Darating mismo ang Ginoong mo? Anong klaseng tao? Para personal na puntahan ng Ginoong mo. Hindi ko rin alam. Ang sabi lang, may suot na Armani. Nana, tingnan mo. Ito ang tunay na sosyalan. Hindi ako nagbibiro. Ang ginoong mo ay isang world-class artist. Maraming gustong bumili ng obra niya, pero hindi kwalipikado. Kahit gustong bisita sa gallery niya, kailangan magpasok ng koneksyon. Grabe ba talaga yon? Nana, kung gusto mong bumisita dito, anytime tayo pwedeng pumunta. Ikaw? Madalas dito? Nagbibiro ka lang. Totoo. Kung wala ang aming Juncheng, sa ganitong lugar hindi mo makakapasok sa buong buhay mo. Huwag mo itong isipin, Fang Chen. Hindi naman kailangang madalas sa ganitong lugar. Kahit gusto niya, hindi rin siya makakapasok. Missy, kung gusto mong pumunta, sabihan mo lang ako. Ginoong Yang, Narito ka na po. Ang suit na ito ay Armani Executive Collection. Hindi ba isa lang ang nilabas? Nana, siya ang palagi kong binabanggit sa iyo. Ang presidente ng Tianya Group, Yang Zikai, Presidente Yang. Ngayon, ang ticket para sa Moye Art Exhibition, siya ang nagbigay. Fang Chen? Nagkasabay ang suot ninyo. Umalis na tayo. Napakahiya. Ang pagkasabay ng suot ay hindi nakakahiya. Ang mas pangit, ang mas nakakahiya. Pero, peke ka. Peke rin siya. Miss He, matagal na narinig ko mula sa liurong tungkol sa iyo. Ngayon, nakilala ko na rin. Kamusta? Maganda ang suot. May class. Anong class? Hindi ka dapat magsuot ng parehong damit sa akin. Tingnan, may nagkasabay ng suot. Ito ba ang Armani? Isang daang taong pribadong pagpapasadya? Suit ng presidente. Ayon sa balita, sa buong mundo. Isang set lang. Ito, may dalawang set. Kailangan pa bang tingnan? Tiyak na isa ay peke. Matagal ko na sinabi, paano posible ang batang ito makabili ng tunay? Peke pala. Presidente Shu, nakita ang target. Anong basehan mo para sabihin peke ako? Sinasabi ko rin peke ang kanya. Alam mo ba sino siya? Siya ang presidente ng Tianye Group, Presidente Yang. Posible ba bumili ng peke? Anong basehan mo para sabihin? Peke ang akin? Kailangan pa bang tanong? Sa buong mundo, isang set lang inilabas. Ang suit, isang set. Ang kay Presidente Yang ay tunay. Ang iyo, tiyak na peke. Miss He, marami akong nakita na ganito. Sadyang nagpapanggap na mayaman. Ikaw, huwag kang maloko niya. Tingnan, mas mabuti na tinawag siya. Para siya ay mahiya sa publiko. Tama, sa paghahambing. Nana, makikita rin ang tunay niyang mukha. Tumawag kayo ng tao at palayasin siya. Bakit dalawa ang tao? Nakasuot ng damit na pang president. Ginoong Shu, ito ang presidente ng Tianye Group. Ang isa pa, hindi ko kilala. Ang presidente ng Tianye Group. Tumawag ng tao. Palayasin ninyo ang taong ito. Talaga namang matalas ang mata ni Manager Shu. Isang tingin lang, nakilala mo na peke ang batang ito. Napakarangal na pagdating ni Ji Yang. Hindi sapat ang pagtanggap. Maaari bang patawarin mo ako? Bakit ganito katanggap ang Assistant Shu kay Yang Zikai? Napakagalante? Baka espesyal na bisita ni Master mo? Assistant Sue, ngayong araw, ito ay eksibisyon ng sining ni Master mo. Huwag nating hayaang ang ilang tao na magpababa sa antas natin. Walang problema. Palalayasin ko na ang mga basurang taong ito ngayon din. Ikaw ang assistant ni Motion? Ganito ba tinuruan ka ni Motion? Ang lakas ng loob mo. Maglakas loob kang tawagin ng direkta ang pangalan ni Master mo? Nana, paalisin mo na siya. Nakakahiya. Tama. Puro peke ang suot. Nakakadiri. Fang Chen, umuwi na tayo. Ayaw ko nang manood ng eksibisyong ito. Umalis na tayo. Hindi tayo aalis. Ang dapat umalis ay siya. Halika rito. Halika kayo at tingnan ninyo ito. Ang kapal ng mukha ng taong ito.
Nakasuot ng peking damit at nandito ka nagmamalaki. Umalis ka na. Ang taong tulad nito ay hindi karapat-dapat na makisama sa atin. Tama. Nagpapababa lang siya sa antas natin. Oy, umalis ka na. Kung hindi, magiging masama ang loob ko sa iyo. Siya, sinasabi ninyong peke ang sa akin. Tama ba? Yang, matatakot ka bang subukan? Sabi nila, sa suit ng Armani sa kanang dibdib, may nakatagong gintong rosa. Kailangan lang itong painitan ng apoy at lalabas ito. Subukan natin. Sino ang takot? Tumahimik ka. Ano ba ang estado ko? Kailangan pa bang patunayan yon? Tama. Si President Yang kasi ang presidente ng Tianye Group. Paano siya magsusuot ng peke? Hindi naman sigurado yan. Bakit? Takot ka ba? Ako. Ano ang dapat kong katakutan? Naiisip ko lang na makipagtalo sa kanyang klase ng tao ay pag-aksaya lang ng oras. Tama? Fang Chen, wag na lang. Wag na. Hindi pwedeng wag na lang. Sige, kung ayaw mong maniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan, pagbibigyan kita. Hoy, Assistant Su, sa tingin ko hindi na kailangan yon. Ayos lang, President Yang. Hayaan mong malaman niya ang katotohanan. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman ituturing na pipi. Mabuti. Basta peke ang sa kanya. Eh di hindi na kailangang patunayan ang sa akin. President Yang, sa tingin ko, siya hindi na kailangang suriin. Mas mabuting tingnan natin ang tunay na sayo para makakita ng totoo ang lahat. Ngayon, napasaya ko si President Yang. Tiyak na masisiyahan si Boss Mo sa akin. Tama. Anong maganda sa peke? Ipakita natin sa lahat ang tunay ninyong gintong rosas. Tama? Mga bobo kayong kasama. Wala talaga? Sige na. Baka masunog pa yan. Talaga? Ang Armani ni Mr. Yang ay peke. Walang golden rose dito. Peke talaga yan. Anong nangyari? Naku, wala na ako. Talaga? Ang suot din ni Mr. Yang ay peke. Mr. Yang, ito, anong nangyayari? Talaga? Hindi siya espesyal na bisita ni Moye? Paano ko malalaman ang nangyari? Nagbayad ako ng 1,000,000 pesos para sa damit na to. Baka naloko ako. Oo. Mr. Yang, naloko ka talaga. Mr. Yang, napaka-imprudent mo. Talaga ba? Sinadyang bumili ng peke? O naloko lang? Sinong makakaalam? Anong sinasabi mo? Fang Chen, Mr. Yang, siguradong, naloko ka dahil nagkamali ka ng isang sandali. Pero ikaw, ang damit mo, hindi na kailangang itest. Peke talaga yan. May pera ka ba para bumili ng orig? Oo nga. Ang kay Mr. Yang ay peke. Ang sayo ay imposibleng orig. Kung orik ang damit ko, orik? Kung orig yan, magmamakaawa ako sa'yo. Orig, naloko na ako. Isa lang to sa buong mundo. Armani to. Kung orig ang sayo, babayaran ko ng doble. Hindi. Babayaran ko ng triple ang presyo. Para sayo. Siya, sinabi mo yan. Nana, halika. Talagang pupunta ka? Huwag kang mag-alala. Halika. Naku, lumitaw ang golden rose. Totoo talaga ang alamat. Ang anima para hindi magkaroon ng peke, ginawa talaga ito marka para hindi peke. Ay naku! Siya ang espesyal na bisita ni Moye. Mr. Fang, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Kayong, pakiusap. Huwag kayong magalit sa akin. Paano nangyari ito? Hindi pwede. Ang suit daw ay binili ng isang dakilang tao. Paano nandito? May mga tao talagang gusto magpanggap na mayaman suot na peke nandito para magsinungaling. Ano ang sinasabi mo? Naalala ko, may nagsabi, kung totoo ang suit ko, 3 beses ang bayad. Ako. Talagang nagsabi, Sir Yang, hindi kayo tatakas, di ba? CJ. May 3 milyon sa card. Kunin mo. Hindi, Sir Yang. Talagang ibibigay mo? Fang Chen, hindi mo nakita sa buong buhay mo ganyang kalaking pera, di ba? Nana, tanggapin mo. Ang binatang ito, ano talaga ang pagkatao niya? 3 million ibinigay lang sa iba? At makabili pa ng suit na napakamahal, napakagalang pa ng Sir Shu. Hindi ko alam.
Hindi nakita. Siguro sino ang mayamang binata. Fang Chen, ano ang nangyari dito? Ito ay... Sa Taobao ngayon, napakagaling ng peke. Nagbayad ako ng extra para mag-print ng isa para sa akin. Pwede rin yon? Aw, Hindi ba siya mahirap? Ano ang nangyari sa suit? Alam ko na. Ninakaw niya ang suit. Ninakaw! Siya, mahirap. Paano makabili suit na napakamahal? mga tao, Sir Shu, tama. Ang basura sa lipunan, itapon mo. ang mga tao dito, palabas. Ginoong Shu, nagkamali po ba kayo? Ang dapat palayasin ay sila. Hindi ako nagkamali. Hinahamon mo ang pinakamahalagang bisita ng ginoong mo? Siya? Ang pinakamahalagang bisita ng ginoong mo? Hindi pwede. Ginoong Shu, tiyak na nagkamali kayo. Pinagdududahan mo ako? Palayasin. Hahamon ka. Ako ay ang presidente ng Chinese Group. Alam mo ba ang mga kahinatnan? Ang maliit na Tianye Group nag-aasta pa dito? Fang Chen, baka pwede na tayong umayaw? Nakarating tayo dito dahil sa ticket na binigay nila. Siya na, sumunod ako sa'yo. Hayaan na. Kung gusto nilang manatili dito, hayaan mo sila. Sige, Ginoong Fang. Tara, tingnan natin ang exhibit. Ginoong Fang, hindi ako masyadong nag-asikaso kanina. Pasensya na. Ngayon, ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Hindi na. Ayoko nang may kasunod. Tara. Nana, Ginoong Fang, kung may kailangan kayo tawagin lang po ako. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabi na siya ay isang hampas lupa? totoo, siya ay isang dukha. Walang trabaho, walang-wala sa bahay. Paano naman ang damit? Paano mo ipapaliwanag? Hindi ko alam. Ninakaw. Ninakaw iyon. Tiyak na ninakaw. Tama? Ninakaw? So, hintayin mo lang. Ang bagay na ito. Hindi ako titigil sa'yo. Wow! Talagang walang katulad si master mo. Pinakamahusay na artista sa buong bansa. Fang Chen, tingnan mo. Ang ganda ng ginawa niya. Kung gusto mo, bibilhin ko yan para sa'yo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang larawang yan? Larawan lang yan. Gaano ba naman kamahal yan? Kung gusto mo, bibilhin ko ang buong art exhibit at ibibigay lahat sa'yo. Para sa'yo. Ang yabang naman. Fang Chen, sabi ko sa'yo, huwag kang magyabang dito. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga larawan dito sa exhibit? Ang yabang. Bibilhin mo pa ang buong art exhibit? Lahat? Akala mo ba tindahan ng 2 piso ito? Sasabihin ko sa'yo, kahit isang bagay lang dito, kahit magsumikap ka habang buhay, hindi mo pa rin yan mabibili. Kumain ka na ba? Ang baho ng bibig mo. Ano ang sinabi mo? Bakit kayong tatlo parang mga lintang dikit? Saan man ako pumunta? Sumusunod kayo. Nana, dilatan mo ang mga mata mo. Huwag kang magpapaloko sa lalaking mahirap na yan. Si Ginoong Yang ang tunay na boss. Siya ang kayang bumili ng mga bagay na yan para sa'yo. Nana, ako, hindi tulad ng iba. Puro salita lang. Fang Chen, ang gawa ni Master Mo, nagkakahalaga ng 5 milyon. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo yan mabibili. Tao. Mag-swipe ka. Bilhin mo ang larawang ito. At ibigay mo kay Miss. Ang galante talaga ni President Yang. Basta gusto niya, bibili siya. Siyempre, hindi tulad ng iba. Puro salita lang. Nana, nakikita mo ba ngayon? Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, handang gumastos para sa iyo. Hindi na, President Yang. Napakamahal ng regalo na ito. Nana, huwag kang mag-alangan sa akin. Hindi lang 5 milyon, kahit 50 milyon. Basta gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Nana, nakita mo? Ito ang tunay na mabuting tao. Ang lalaking kahit ilang milyon ayaw gastusan para sa iyo, ano ang silbi niya? President Yang, napakagastador. Napakagalante talaga. Sa paghahanap ng lalaki, dapat katulad ni President Yang. Pasensya, Mr. Yang. Kulang ang balanse sa card mo. Ano? Paano nangyari yon? Black gold card ito. 100 milyon ang limit. Paano magiging kulang ang limit? Ang card mo, nawala na ang paggamit. Hindi pwede yon. Ako ang presidente ng Chinese Group. Paano nawala ang paggamit? Nagkamali ba kayo? Hindi nagkamali. Kanina lang, na-acquire ang Tianye Group. Hindi ka na presidente ng Tianye Group. Ano? Ano? Na-acquire? President Yang, na-acquire ang grupo natin. Ang bagong chairman ay naglabas ng notice. Tinanggal ang CEO position mo. Effective agad. Ang bagal kumilos ni Afu. Napakabagal. Paano nangyari? Paano nangyari ito? Ano? Walang pera sa card. Nagpapanggap na mayaman. Nag-enjoy ka sa kalagayan niya. Ano ba? Ang kumpanya ni G. Yang, na-acquire lang naman. Hindi naman nabangkarote. Ikaw naman,
Kaya mo bang bilhin ang larawang ito? Bakit naman hindi? Basta gusto ni Nana. Fang Chen, alam mo ba kung gaano ito kamahal? Kaya mo bang bilhin? May ganoon ka ba kalaking pera? 5 milyon. 5 milyon, may mailalabas ka ba? Wag na, Fang Chen. Gumastos ng ilang milyon para sa isang larawan, hindi sulit. Nana, kung gusto mo, kahit ilang milyon ang gastusin, ilang 10 milyon, ilang 100 milyon, bibilhin ko para sa iyo. Ay nako, ilang 10 milyon, ilang 100 milyon. May pera ka, ilabas mo nga. Sino ang nagsabing wala akong pera? Nagloloko ka ba sa akin? Sa kaunting pera mo, bibilhin ang obra ni G. Mo? May sira ba sa utak? Ito talaga, isang hamak na dukha. Fang Chen, ang obra ni G mo, 5 milyon. Ganito lang kaliit ang nailabas mong pera? Para sa akin, ang larawang ito, 10 piso lang ang halaga. Ginoo, nagloloko ka ba sa akin? Fang Chen, nakakatawa ka. Hindi ito palengke. 10 piso. Kahit sa pulubi ayaw pa nila. Paano kung mabili ko? 10 piso. Fang Chen, kung 10 piso mo lang ang mabili nitong painting, tutula ako. Mabili pa? 10 piso? Hindi 10 bilyon. Kung mabili mo, aakyat ako rito. Hindi lang aakyat, mawawala ako rito. Habang sinasabi na ako'y basura, 10 piso. Gustong bumili ng painting ni mo? Talagang pangarap lang. Kung mabili mo, bibilhin ko ng 1 milyon. Siya, sinabi mo yan. Pero kung hindi mo mabili, ano gagawin mo? Kung hindi mabili, tatawag mo sa lahat ng tao rito ng lolo at lola. Pwede, at ikot sa art exhibit ng 3 beses habang tumutula. pwede. At aminin mo na, ikaw ay basura, at lumayo kay Nana. Hindi, Fang Chen. Tama na. Paano matatapos? Hindi mo gusto makita sila umakyat at tumula? Okay, tinatanggap ko. Kunin mo para sa order. May palabas na. Hintayin lang natin siyang mapahiya. Sa art exhibit ni mo, paano nakapasok ang ganitong pobre? Talagang binaba ang andas natin. Na 10 piso. Kung mabili niya ako, kakain ako ng nakabaligtad. Jebs ng nakabaligtad. Nandito na? Fang Chen, mamamatay ka na. Ano gagawin mo, Fang Chen? Wala lang. Fang Chen, kung magbago ka ngayon pwede pa. Kung mag-apologize ka sa boss Yang, baka si boss Yang ay magpatawad. Sa'yo, Kung lumuhod kayo sa akin at mag-apologize, baka ako ay magpatawad. Talagang hindi natuto hanggang hindi nakakakita ng kabaong. Hayaan mo siyang umiyak hanggang maubos. Sino ang gustong bumili ng painting ko ng 10 piso? lolo mo, nagpunta pa siya dito. Sigurado, nagalit siya dahil sa batang ito. Tignan mo, kung sino talaga ang tanga, na walang mata, na naglakas loob na gumastos ng 10 piso para bumili ng sariling painting niya. Patit si lolo mo ay nabigla. Talagang malalagot si Fang Chen. bata, talaga kang may daan sa langit pero hindi mo ginamit. Walang pintuan sa impyerno, pero pumasok ka. Sa pagkakataong ito, malalagot ka. Lolo mo, ito ang batang ito. Hindi lang niya iginagalang kayo. Nagsabi pa siya nagagastos ng 10 piso para bumili ng painting nyo. Sa pagkakataong ito, talagang malalagot ka. Nagalit kay lolo mo, paano ka pa makakasurvive? Fang Chen, ano ang gagawin natin? Wala lang. Lolo mo, bakit mo ako sinuntok? Mali ang tinamaan mo. Dapat siya ang sinuntok mo. Ikaw nga ang sinuntok. Sino ang nagsabi na hindi niya ako iginagalang? Wang. Mr. Wang, maraming salamat sa pagkilala mo sa painting ko. Salamat sa pagkilala. Ano? Oo, kinikilala ko. Pero ang painting mo, presyo. Sobrang taas. Anong sobrang taas? Grabe, 10 piso ba sobrang taas? Ang batang ito talaga, walang hiya. Oo, tama kayo. E di babaan ko ng 10 piso. 2 piso. 2 piso, pwede ba? Sige na, matanda na rin siya. Mahirap din. Para lang akong nagpalugi. Grabe, walang hiya. Hala, pero pakitin mo na ito para sa akin. At ipadala sa bahay. Walang problema. Walang problema talaga ito. 10 piso lang ang binayad mo para sa painting ni Moye? Hindi ako na naginip? Moyi, talaga bang 10 piso lang ang presyo ng painting mo para sa amin? Tama. Ang exhibition na ito ay inorganisa ko para makahanap ng taong nakalaan. Ang painting na ito ay itinakda ko sa 10 piso.
Kung sino ang makakabayad nito siya ang taong nakalaan. Ano? Ganun ba? Swerte talaga. Kung alam ko na mura lang ito ay mag-o-offer ako. Sobrang swerte naman kami. Salamat, Moye. Ginoo, magbabayad ako ng 10,000 piso. Ipagbili mo sa akin? Ay, ang 10,000 piso. May lakas pa ng loob mong sabihin, Mr. Fang, handa akong magbayad ng 10,000 beses para bilhin ang painting mo. Ano sa tingin mo? Maganda pakinggan ang 1,000 beses. Pero hindi ba 10,000 piso din iyon? Magbabayad ako ng 10,000 beses. Pasensya na. Ang painting na ito ay ibinigay ko na sa girlfriend ko. Kahit anong halaga, hindi ko ibebenta. Fang Chen, ang bait mo sa akin. Nana, ikaw. Ito lang ang bait sa'yo. 10 piso. Naaalala ko, may nagsabi kanina na kapag binili ko ang painting na ito, kailangan kong tumahol na parang aso. May ganito? Wala si boss mo. Fang Chen, huwag kang magpakalabis. Nana, kanina, kami lang ay nagbibiro lang kami sa kanya. Oo nga. Hindi dapat seryoso ang usapan. Bakit hindi seryoso? Kung ako ang natalo kanina, papayagan ba ninyo ako? Ikaw, Gusto mo akong mag-aso? Panaginip lang yan. Oo nga. Huwag kang magpakapalad dito. Huwag mong kalimutan. Kung wala ang boss yang namin, hindi ka makakatayo dito. Hindi kayo makapagbiro? Fang Chen, hayaan mo na. Nana, ang mga ganitong tao, hindi dapat mabait sa kanila. Sila, paulit-ulit lang mag-aapi sa'yo. Nagpapakapanginoon sa amin. Dapat ibalik sa kanila. Ikaw, isang hampas lupa. Nagpapanggap pa. Matigas ka sa akin. Ano ka ba? Naniniwala ka ba na pwedeng kitang patayin? Nagkakagulo sa lugar ko. Naghahanap ng kamatayan. Boss mo, nagkakamali po kayo. Hindi kami tumututok sa inyo. Dahil si Mr. Wang ay kliyente ko, ang tutok mo sa kanya ay tutok mo sa akin. Pinapayo ko sa inyo na tuparin ang pangako. Kung hindi, hindi ako magpapakabait. Ako, Oh. Magaling kang mag-aso. Bakit ka ganon kasama? Fang Chen, maghintay ka lang. Tara na. Tumigil ka. Gusto mo ba magpalusot? Nana, tignan mo siya. Wrong ikaw ang may kasalanan sa simula. Wala na akong magagawa. bata ka, ikaw. Maghintay ka lang. Ako, basura ako. Hahaha. 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 Sir Fang. Ang reaction ko, maganda di ba? Oh. Hahaha. Fang Chen, sinusumpa ko, talagang papatayin kita. Malaking balita para sa Mr. Yang. Sabihin, Ang bumili ng kumpanya natin daw ay ang misteryosong mayaman. ano, ang sinasabi mo ay, ang numero 1 sa Forbes na mayaman. Tama. Congratulations, Mr. Yang. Hahaha, talagang tinutulungan ako ng langit. Kapag nakakapit ako sa malaking tao, ako, Yang Zikai, ay makakalipad na. Tama. Sa oras na, ang pagpatay sa Fang Chen ay parang pagpatay sa langgam lang. Para makuha ang nana, ay hindi ba? Parang pagkuha sa bag lang. Hahaha. Fang Chen, paano mo nalaman na ang presyo ni Mr. Mo ay 10 piso? Ay nako, Ang sama mo. Nawala ang makeup ko. narinig ko lang. Narinig. Noong nagtatrabaho ako sa art exhibit, narinig kong sinabi ni Mo, sa mga tauhan niya, ang painting na ito, 10 piso lang ang presyo. Oh. Ganun ba? Ang galing mo, Fang Chen. Madaling lokohan ang anak natin. Pero itong Fang Chen gusto niya talaga yan, haha. Kakaiba ang hilig ng mayayaman. Kakaiba talaga. Si Fang Chen. Bakit nagpapanggap siyang mahirap? Fang Chen, bigyan mo ako ng konting panahon. Kapag tanggap na ng mga magulang ko, dadalhin kita sa bahay. Mga magulang mo, gusto na nilang ipakasal ka agad sa akin. Alis na ako.
Halikan, Anong ginagawa mo? wala namang tao. Halika. Tumahimik. Sino ka pakialamera umalis? Kuya, bakit ka bumalik? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kuya? Anong kuya? Yung Liurong hindi nga siya nagsisinungaling sa akin. Nana, kung hindi ako agad bumalik, ikaw, mabibitag ka ng mahirap na lalaking ito na nakabisikleta at mawawala. Oh. Kuya, kamusta? Umalis? Sino ang kuya mo? Kuya, nakalimutan ko pang ipakilala. Ito ang boyfriend ko, si Fang Chen. Ito naman ang kuya ko. Kuya, kumusta? Uulitin ko, umalis ka. Walang kuya dito para sa'yo. Kuya, mukhang mahirap pakisamahan. Nana, ang pagpapakasal na ito, tutol ako. Kuya, wag ka nang ganyan. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba ang pinagmulan niya? At nagkatuluyan kayo? At magiging masaya kayo? Marami na akong nakilalang ganyan. Gusto mo lang sumakay sa yaman at ganda niya para umakyat sa tuktok ng tagumpay. Di ba? Sasabihin ko sa'yo, hanggat nandito ako, si He Cheng Kang, hindi mo magagawa yan. Kuya, si Fang Chen, hindi siya ganyang klaseng tao. Nana, paano mo nalaman na hindi siya ganoon? Tingnan mo siya, mukhang mandaraya. At buong katawan niya, amoy mahirap. Para sa akin, gusto lang niyang manloloko ng pera at puso. Kuya, mali ang sinasabi mo. Hindi ko kailanman ninakaw ang pera ni Nana. Tama. Ako at si Fang Chen, tunay ang pagmamahalan. Basta payagan mo lang akong maging kasama si Nana, kahit na utusan mo akong magmaneho ng mamahaling kotse at tumira sa mansion, payag ako. Fang Chen, ang bait mo. Nanaginip ka. Kuya, huwag mo nang pakialaman ng buhay ko. Desidido na ako. Makasama si Fang Chen. Kahit wala siyang kahit ano. Pero meron ako. Hindi ko kailangan sa kanya na maging mayaman, may bahay, may kotse. Nana, ang sweet mo. Nana, kung talagang gusto mong makasama siya, pwede naman. Pero kailangan niyang daanan ng 3 pagsubok ko. Fang Chen, handa ka ba? Siyempre, handa ako. Basta payagan lang akong makasama si Nana. Kahit na utusan mo akong tumawid sa dagat ng apoy, gagawin ko. Siya, sinabi mo yan. Ginoong He, nakita mo na yon, di ba? Kung hindi ka pa babalik, Nana ay maloloko na ng batang to na walang kwenta. Fang Chen, kung gusto mong pakasalan ang kapatid ko, una sa lahat, dapat mong lampasan muna ako. Fang Chen, ngayon, tingnan natin kung anong magagawa mo. Ano to? Haharapin kita sa isang laban. Kung ako ang manalo, hindi mo na ako pipigilan na makasama ang kapatid mo? Ikaw? Gusto mong talunin si Ginoong He? Ano ka ba, nagbibiro ka lang? Si Ginoong He ay 2 sunod na kampeon sa fencing, maging pambansang kampeon pa nga. Ikaw na walang kwenta, ni hindi pa nakahawak ng espada, gusto mo pang talunin si Ginoong He? Bakit ba laging kayong dalawa ang nandito? Kung wala kayong magawa, magpulot na lang kayo ng basura. Hindi ako pambansang kampeon. Pangalawa lang ako sa buong bansa. Ang kampeon. Sino ka ba talaga? Fang Chen, bilang isang lalaki, kailangan mong magkaroon ng kakayahan na protektahan ang kapatid ko. Siyempre, kung natatakot ka, pwede kang umatras ngayon din. Bakit ako matatakot? Ikaw, Tol. Kuya, hindi patas to. Si Fang Chen, hindi pa nakakahawak ng fencing. Kung yan ang paglalabanan nyo, hindi talaga patas. Anong hindi patas? Gago, huwag mong sabihing inaapi kita. Basta't mahampas mo ako gamit ang espada mong, yan ang 10 beses sa kahit anong parte ng katawan ko, panalo ka na. Huwag mong sabihing inaapi kita.
Ganito na lang. Basta't mahampas mo ako ng 3 beses, panalo ka na. Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali. Hoy, nagpapakumbaba ka pa sa Hisha? Hisha ay national champion. Kailangan mo pa siyang pagbigyan? Fang Chen, huwag kang magbiro. Malakas ang kuya ko sa fencing. Hindi ako nagbibiro. Malakas din ako. Ikaw? Malakas din ako. Sa ganitong sport, may pera ka ba para sa ganitong sport? Ang espada unang hawak mo lang yan, di ba? Si, kung gusto mong mamatay, pagbibigyan ko yan. Tingnan, ang number 1 fencing player sa South City, maglalaban na sa iba. Sino yan? Nag-challenge sa Hisha. Siya ang champion ng South City. Fang Chen, laban! Anong laban-laban? Sigurado ako, kahit damit ni Hisha, hindi niya maaabot. Tayo hintayin lang natin ang kahihiyan niya. Handa. Simula. Hahaha, parang takot na takot yang loko. Tumatalon lang. Isa na. Yay! Loko, gusto mong mamatay? Ha! Nagkamali lang siguro si Hisha. Matalino yang loko. Walang estilo ang laban niya. Gulo-gulo lang. Gulo-gulo lang. Pero ang depensa niya, napakalakas. Ang opensa ni Hisha, lahat na block. Paano nangyari? Hindi ko siya matalo? 2 puntos. Sino siya? Ang galing. Nakikipagpalitan sa champion. Hindi siya nahuhuli. Paano kaya posible yon? Siguro, nag-practice siya dati? Fang Chen, laban! Fang Chen, laban! Ay nako, 9 beses na. Anong nangyayari kay Jinoong He ngayon? Hindi niya nailabas ang tunay na lakas. Sinusunod-sunod lang siya. Alat-alat-alatan? Panalo ang kanan. Yay! Fang Chen, ang galing mo! Nanalo ka! Ginoong He, paano siya natalo? Tiyak na nagpakampante siya. Grabe, sobrang galing. Ang galaw, ang teknik, talagang dominado siya. Siguro, nag-practice tong batang ito dati? Hindi pwede. Sa kondisyon niya. Paano siya nag-practice dati? Ito rin ang una kong paglaro. Parang simple lang. Hindi ganun kahirap. Fang Chen, unang paglaro mo? Ganito ka na agad galing? Ang husay! Hindi pwede. Walang tao na sa unang paglaro. Ay ganito ka na agad galing. Sabihin mo, sino ka talaga? Ay kuya ko ako kuya. Ikaw. Haha. Kuya, sabi ko nga, magaling talaga si Fang Chen. Ngayon, hindi ka natututol sa pagiging magkasama namin. Hindi ako sang-ayon. Unang hakbang lang ito. Fang Chen, umasa ka sa unang hakbang. May konting lakas. Mapoprotektahan mo ang kapatid ko. Pero ang pangalawang hakbang, magkakarera tayo ng kabayo para patunayan ang lakas ng loob mo. Sa pagkakataong ito, talagang matatalo siya. Ginoong He ang kabayo mo para sa karera. Wow, ito ang kabayo Sami para sa karera. Pinakamabilis daw sa South City, purong lahi ng kabayo. Nagkakahalaga ng 10 milyon, nagwagi para sa Ginoong He, maraming karera. Fang Chen, matapang ka ba? Anong hindi ko magagawa? Para sa Nana, gagawin ko ang lahat. TSK Ginoong He, masyado mo siyang pinapahalagahan. Kahit karera ng kabayo, mahihirapan siyang sumakay sa kabayo. Sa tingin ko, hindi pa nakasakay sa kabayo. Kung wala kang kabayo, maari kong ipahiram sa iyo. Hindi na may sarili ako. Fang Chen, kailan ka nagkaroon ng kabayo? Anong kayabangan? May kabayo ka pa. Kung may ilalabas kang kabayo, papayagan kong sumakay ka. Maghintay ka. Tatawag ako. Tumawag. Afu,
Noong nasa Dubai ka kabayo ng lahi. Nasaan? Kahit nasaan ka. Ipadala mo sa akin ngayon. Sa rancho ng kabayo. Bilisan mo. Ay, Nana, ang tagal na nito. Nasaan na siya? Hindi ko rin alam. Sabi niya, sumakay siya ng kabayo para pumunta rito. Ay, tama na. Sa tingin ko malamang ayaw na niyang pumunta. May kabayo pa siya? Nagbibiro ka ba? Tama siya, Nana. Hoy, ngayon, nakikita mo na ba? Ang taong yan, nagpapanggap na mayaman. Nana, bibigyan ko pa siya ng huling 1 minuto. Kung hindi pa rin siya magpakita, kailangan mong sumama ka agad sa akin pa uwi. Mula ngayon, huwag ka nang makipagkita sa kanya. Kuya, Fang Chen, bakit hindi ka pa dumarating? Ishaw, sa tingin ko, hindi na kailangan maghintay pa. Ang tagal na nang nakalipas. Kung pupunta siya, matagal na sana siyang dumating. Sa totoo lang, natakot at ayaw nang sumipot ang taong yan. Nana, nakikita mo na ba? Isang duwag lang siya. Ngayon, sumama ka kaagad sa akin pa uwi. Kuya, si Fang Chen, hindi siya ang taong sinasabi mo. Tiyak na may nangyari sa kanya kaya naantala siya. Naniniwala ako sa kanya. Tiyak na darating siya. Tiyak na hindi siya darating. Ang tagal na nang nakalipas. Kung pupunta siya, matagal na sana siyang dumating. Tama. Umuwi na tayo. Halika na, halika na. Ayaw ko. Ang tigas ng ulo mo. bitawan mo siya. Ano? Paano nangyari yon? Sabi ko sa'yo, darating siya. Fang Chen, ang gwapo mo. Naantala ako sa daan. Pasensya na. Hindi naman ako huli, di ba? Kahit hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kabayong ito, pero sasabihin ko sa'yo, hindi lahat ng kabayo ay pwedeng sumali sa karera. Tama, ang sinasakyan ni He Xiao ay purong lahing kabayo, hindi tulad ng monghalong lahi. Ano ba yung mga sinasabi mo? Subukan na lang natin para malaman. Pagbibigyan kita. Fang Chen, kaya mo yan. Ishaw, panalo ka. Guluhin mo siya. Tara, Tara! Huwag mong sabihing inaapi kita. Bibigyan kita ng 3 segundo para umandar. ganito na lang. Bibigyan kita ng 30 metro. Ask, Ano? Sigurado ka bang ako ang bibigyan mo? Ito ay karera ng kabayo. Kailangan ang kasanayan ng mga ngabayo at bilis ng kabayo ay magkaisa. Hindi ito tulad ng pag-espadahan na pwedeng dayain. Sigurado ako. walang alam sa buhay. Ishaw, sobrang taas ng tingin niyo sa kanya. Pagdating sa kabayo, sa kasanayan, malayo siya sa'yo. Tama, He Xiao, bakit ka pa nag-aaksaya ng salita sa kanya? Mga ngabayo? Sa tingin ko, isa lang siyang tagapaghatid ng mga ngabayo. Ha ha ha. Tama ka. Noong naghahatid pa ako ng pagkain, mabilis nga ako. Ask, Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang lakas ko. Handa. Tara! Ishaw, kaya mo yan. Ishaw, kaya mo? Fang Chen, habulin mo. Ay naku, bakit? Hindi kaya gumalaw ang kabayo mo? Ha? Wala ka bang pambili ng damo para sa kanya? Tsk, Tara, hiyaw. Kaya mo yan, Fang Chen. Hiyaw. 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 Paano nangyari yon? Ang bilis ng kabayong yon. may pampalakas ba? Yang kabayo? Kaya mo yan, Fang Chen. Kaya mo yan, Fang Chen. Unahan mo siya. Sundan mo siya. Hiyaw. Imposible. Ang purong lahi kong kabayo. Paano nangyari? Natalo ng isang hamak na kabayo? Iyaw! Hiyaw. Yehey! Aray, Ishaw, ito, paano tayo natalo? Fang Chen, ang galing-galing mo. Kailan ka? Natutong magkabayo? Noong bata pa ako, nag-aalaga ako ng baka, tupa, at kabayo. Kapag walang ginagawa, naglilibot-libot lang ako. Matagal na akong hindi nakakasakay. Medyo nangangapa pa ako. Haha. Eh yung kabayo mo, saan mo nakuha? Itong kabayo, hiniram ko lang sa kaibigan ko. Ano sa tingin mo? Okay naman, di ba? Sobrang galing. Anong sinabi mo? Noong bata ka pa, nakakabayo ka na? Ha? Ishaw. Ayos ka lang ba? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tama. Tama talaga ito. Anong tama? Ishaw, isang hamak na kabayo lang yan. Anong maganda diyan? Hindi ito hamak na kabayo. Ito ay malamang na isang purong lahing kabayo. Ano? Kabayo ng dugo. Tama. Hindi ako nagkamali. Ang bilis niya, ang tibay niya,
Ang ganda ng balat at muscles niya. Ito talaga ay purong kabayo ng dugo. Paano magkakaroon ng kabayo ng dugo ang Fang Chen? Kabayo ng dugo? Hindi ba sinabi niya? Ito ay kabayo na hiniram niya sa kaibigan? Kabayo lang na hiniram? Ang halaga ng kabayo ng dugo ay hindi matansya. Mahirap makahanap. Fang Chen, magpresyo ka. Ang kabayo, bilhin ko. Hindi ibebenta. Ano? Ipagkakaloob ko sa iyo. Ano ang sinabi mo? Kuya, kung gusto mo, hindi ka naman outsider. Kung gusto mo, ipagkakaloob ko sa iyo. Totoo ba ang sinabi mo? Alam mo ba ang halaga ng kabayo? Magkano ang halaga? Kahit 3 milyon. Magkano? 3 milyon. Ang mahal ng kabayo. Fang Chen, ang bigat na gift. Hi, hindi ganoon kamahal. Ang kabayo, ordinaryong kabayo lang. Pero, ang kuya mo ay kuya ko rin. Fang Chen, ang bait mo sa akin. Hindi. Gusto mo akong i-bribe? Walang chance. Tama, Hi. Dapat mo ipacheck. Huwag kang maloko. Gusto mo lang ng kabayo. Para sa kapatid ko? Dream ka lang. Kung hindi mo gusto, Ed, wag. Ay, hindi ko sinabi ayaw ko. Magpresyo ka. Bibilhin ko ang kabayo. 3 milyon. Ano? Nag-overprice ka. Nagtaas ka ng presyo? Ito ang presyo mo. Sinabi ko lang, ang kabayo ng dugo ay 3 milyon. Pero ang kabayo mo ay hindi pa na-verify. Paano ko malalaman kung totoo? At saka, ang 3 challenge, hindi pa tapos. Last round, kung matalo ako sa iyo, hindi lang ikakasal ang kapatid ko sa iyo pagkatapos. Kuya ko ka. Ikatlong round na ito. Hindi naman kayo maglalaro ng bilyar, no? Tama. Fang Chen, yung unang 2 round, swertihan lang ang panalo mo. Pero itong bilyar, national champion si Ho. Samandan, hindi ako naniniwalang mananalo ka pa. Fang Chen, payo ko sa iyo, sumuko ka na lang ng maaga. Kuya, malinaw na ginagipit mo si Fang Chen? Paano naging paggipit yon? Ang bilyar ay pangunahing paraan ng pakikisalamuha para sa mga tulad naming nasa ganitong antas. Kung hindi man lang niya ito kayang gawin, ibig sabihin, hindi siya kabilang sa antas namin. Kung gayon, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Walang problema. Tinatanggap ko ang hamon ninyo. Fang Chen, ikaw. Huwag kang mag-alala. Tara, Fang Chen, ikaw, na di man lang nakahawak ng tako, ay nangahas pang hamunin ang isang tulad ni Ho na national champion. Fang Chen, ikaw na walang kwenta, nangahas ka pang makipagkumpetensya kay Ho? Para kang naghahanap ng kamatayan. Ho, Kuya, sobra ka na. Malinaw na pinipilit mo siya. Fang Chen, wag na tayong sumali. Umalis na tayo. hindi pa nagsisimula ang laro. Ako ang kalaban nyo. Fang Chen, pambansang kampeon ng kuya ko. Sadyang pinahihirapan ka lang niya. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, basta para sa'yo. Kahit world champion pa ang dumating, handa akong magsakripisyo. Hala, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang kalaban mo? Siya, ang pambansang kampeon. Fang Chen, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ngayon, papaniwalain kita ng buong puso. Wow, nakita mo ba? Ito ang tinatawag na galing. Talagang pambansang kampeon. Xiao, talagang pambansang kampeon nga. Black 8 na lang ang natitira kay Fang Chen. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananalo. Walang duda, matatalo siya. Isang taong hindi man lang nakahawak ng tako. Nangahas pang hamunin ng pambansang kampeon. Wala talagang takot sa buhay. Fang Chen, wag na lang tayong maglaro. Talagang hindi tayo mananalo. Fang Chen, may oras ka pang sumuko ngayon. Sumuko? Bakit ako susuko? Sa isang basurang tulad mo, talagang imposibleng manalo. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos ang laro. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagamitin mo para talunin ako.
Ano? Paano ito nangyari? Ako naman ngayon, di ba? Fang Chen, ang galing mo talaga. Paano niya nagawa yon? Swertihan lang yon. Hindi. Fang Chen, Anong nangyari sa inyo? Hindi ba't sinabi ninyo na isang walang kwentang tao na hindi man lang nakahawak ng tako? Ginoong He. Fang Chen, huwag kang masyadong masaya. May isa pang itim na bola na hindi pa pumapasok. Oo nga. Sa ganitong posisyon ng bola, imposibleng makapasok siya. Tama. Ginoong He, huwag kang mag-alala. Tiyak na matatalo siya. Kahit na hindi pa ako nakakahawak ng tako dati, pero napakadali lang pala nito. Basta may kamay ka, kaya mo to, di ba? Nana, kailangan ko lang ba ipasok ang itim na bola para manalo ako? kaya mo yan. Nanalo ako. Ang galing mo, Fang Chen. Kampeon ng buong bansa. Natalo? Imposible to. Paano natalo ang kampiyon ng buong bansa? Sa isang taong hindi man lang nahawakan ng tako? Ang dali lang. Madali lang. Nanalo ako. Kuya, nalampasan niya ang 3 pagsubok. Nanalo siya sa lahat. Ngayon, hindi ka natututol, di ba? Anong ginagawa mo? Hindi ka naman magbaback out, di ba? Fang Chen, kausapin kita. Siya. Kuya, anong gusto mong itanong? Itanong mo na. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Natatakot ako. Marunong kang mag-fencing? Nag-aral ako nung bata pa ko. Naging kampeon ako sa South City. Anong sinabi mo? Ikaw ang grand champion ng South City? Tama. Yung taong tumalo sa'yo noon. Ako yon. Eh yung horse racing? Yung kabayo? Yung kabayo ay tunay na akal teke. Nagkakahalaga ng ilang milyon. Eh yung billiards? Kahit magsimula ka sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, hindi mo pa rin ako matatalo. Dahil ako ang kampiyon ng buong bansa. Yung billiards. Isang diskarte lang ang ginamit ko. Ano? Malakas na tira, bihira ang resulta. Minsan, ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Anong sinabi mo? Huwag kang magsalita ng lalo pang mas malala. Akala mo ba tanga ako? Tingnan mo. Nag-iinit ka na naman. Si, hindi ako nag-iinit. Uupo ako para kausapin ka. Yes? Ang mga proyektong ito, hindi para sa ordinaryong tao. Kaya, talagang hindi ka isang mahirap. Tama ba? Hindi ko rin sinabi na mahirap ako. Sige, mukhang ang pagkukubli mo ay napakalalim. Pero hindi mo ako nakaligtaan na ilantad ang tunay mong mukha. Ang mga ito, hindi ba lahat ay sinabi ko sa iyo? Kaya, sinadyang nilapitan mo ang kapatid ko. Ano ba talaga ang layunin mo? Kuya, hindi ko sinadyang lapitan siya. Ang pagmamahal ko sa Nana ay tunay. Bullshit! Akala mo ba tanga ako? Sa tingin ko, hindi ka mukhang galing sa basurahan. Isang simpleng tao. Sabihin mo, sino ka talaga? Dahil nalaman mo na, hindi na ako magpapanggap. Sa totoo lang, ako ay ang pinakamayaman sa buong mundo. Ano? Kuya, muli akong magpapakilala. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ako si Fang Chen. Ano? Siya?
Siya ang pinakamayaman sa mundo? Paano nangyari yon? Dati bang pulubi lang yan? Pinakamayaman sa mundo? Huwag mo akong lolokohin. Totoo ba yan? Akala mo ba? Wala na akong magagawa sa'yo? Kuya, totoo? Ako ang pinakamayaman sa mundo. Sige. Kung ikaw nga ang pinakamayaman sa mundo, hindi lang kapatid ko ang ipapakasal ko sa'yo. Maging anak kita. Huwag. Huwag na, hindi kailangan. Hindi ko kailangan ng ganoong anak. Si, maari ko na ngayong hinalang mabuti na ang bawat salitang binibitawan mo ay kasinungalingan. Ito naman. Totoo na siguro, no? Kampeyon sa eskrima ng Timog Lungsod para sa taong ito. Kinumpirma ni Mr. He. Ang kabayong yon ay talagang isang sweating blood horse. 30 milyon ang halaga. Ano? Nanay, tatay, bakit kayo nandito? Ayos ka lang ba, Fang Chen? Ang payat mo na. Naaawa ako sa'yo. Nanay, tatay. Hindi. Ako ang anak ninyo, di ba? Hindi. Okay lang, nanay, tatay. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman kung okay ka. Nakakapanatag na ako. Kaya pala ang galing-galing mo. Anak ka pala sa labas ng mga magulang ko. Gago ka? Anong sinasabi mo? Hindi pa nga kita pinapagalitan. Maayos ka namang nasa ibang bansa. Bigla-bigla ka na lang umuwi. Sino ba ang pumayag na umuwi ka? Pagdating mo, gulo ka agad ang dala mo. Inay, wala na akong ginagawang gulo. Inay, mali ba ang sinasabi ko? Siya na lang ang tunay niyong anak, di ba? Gago ka? Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Tay, sinuntok mo ako? Hindi mo ako sinuntok noon. Kung hindi lang kita anak, sa ngayon, pinatay na kita. Tay, bakit naman? Sino ba talaga siya? Hindi mo pa ba maintindihan? Siya. Ang matagal nang nawawala. Bayaw. Hoy, bayaw. Sige. Hala, mali. Nanay, tatay, seryoso ba kayong ipapakasal sa kanya si ate? Tama. Nanay, tatay, hindi nyo alam kung sino siya. Hindi nyo rin alam ang tunay niyang pagkatao. Alam namin. Siya. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Ano? Pinakamayaman sa buong mundo? Kaya pala, totoo palang pinakamayaman siya sa mundo. Yung dati, yung suit na milyon-milyon ang halaga, at yung pagiging bisita ni master mo. Tunay palang lahat yon. Bakit naman ganon? Bakit ba si Hinana laging may nakakasalubong na mayaman? Kung sakaling, hindi si Nana ang gusto niya, kundi ako, ang sarap siguro ng buhay ko. Zong, tapos na ang lalaking, yon. Dumating na ang mga magulang ni Nana. Tiyak na tututol sila sa relasyon nila. Paano ko kaya siya aagawin kay Nana? Bayaw. Sabi ko na nga ba, napakagaling mo, napakagwapo mo, napakatalino mo. Napakalaking karangalan ko na maging bayaw kita. Kuya, ano bang nangyayari? Nana, noong mga nakaraan, ako ang may kasalanan. Simula ngayon, magiging pamilya na tayo. Wala nang makakapigil sa pagpapakasal mo. Sumasang-ayon ka na? Siyempre, kailangan kong pumayag. Tingnan mo, saan ako makakahanap ng ganyang kagandang bayaw? Tingnan mo si Fang Chen, ang guwapo at talagang may talino. Naipasa pa niya ang 3 pagsubok na inilagay ko. Para siyang ginawa ng espesyal para sa'yo. Ang perpektong asawa. Kuya, iba ang sinabi mo noon. Dati, yun ay mga maliit na pagsubok lang. Tingnan mo, pumasa na si Fang Chen, di ba? Magaling talaga ang paningin ng nana natin. Kung babae lang ako, agawan kita sa kanya. Huwag na, okay lang. Ano ba yan? Totoo yan. Kung di lang ako maagang nakapag-asawa. Nana, sang-ayon kami sa pagpapakasal ninyo ni Fang Chen.
Tama. Narito ang iyong family registry. Kunin mo na at magparehistro kayo. Teka muna, sandali. Anong nangyayari? Binigyan ba kayo ni Fang Chen ng pampatulog? Boss He, huwag. Ang taong yon ay walang-wala siya. Tumahimik ka. Usapang pamilya ng mga hito. Wala kang karapatang maging dayuhan ang makialam dito. Naiintindihan mo? Tama? Mga tauhan. Ilahin ninyo palabas ang batang to. Sampalin ng 80 beses. Dalhin na. Boss He, tulungan niyo ako. Boss He, alam ko na ang pagkakamali ko. Wala nang tutol ngayon, di ba? Wala. Kung gayon, tapos na ang usapan. Nana, pumunta ka na at magparehistro kayo ni Fang Chen. Tutol ako. Ano sinasabi mo? Ikaw ang nag-oppose? Ang buong pamilya namin ay sumasang-ayon. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Oo, Liu Rong. Ikaw ay isang kaibigan lang ni Nana. Wala kang karapatang sumali dito. Tama. Ikaw pa ang may karapatang magsalita? Ang pagpapakasal ko sa Nana. Ano ang kinalaman mo? Wrong. Ang sinabi mo kanina. Ano ang ibig sabihin? Nana, nag-oppose sa pagiging magkasama ninyo. Pero, ang pagpapakasal ay hindi dapat basta-basta. Kahit na ang pamilya mo ay sumasang-ayon. Pero, hindi ba ang pamilya ni Fang Chen? Hindi pa ninyo nakikita? Kasi kung magpapakasal kayo, ang pagpapakasal, ang pamilya ni Fang Chen. Hindi mo sila makita kahit isang beses? Tama rin ang sinabi mo. Fang Chen, hindi mo pa ako ipinakilala sa mga magulang mo. Tama ang sinabi niya. Sa amin, kulang ang pag-iisip. Yung, Fang Chen, kailan ka available? Mag-set tayo ng oras. Kami at ang mga magulang mo para pag-usapan ang pagpapakasal. Ito. Hindi pwede? Siyempre. Pwede. Ganito na lang, Fang Chen. May charity event na yung gabi. Isama mo ang mga magulang mo. Ako ang magpapakain sa kanila. Makikita sila ngayong gabi. Hindi pwede? Hindi rin sa hindi pwede. Sige, ito na ang desisyon. Siya. Ginoo, hindi pwede ito. Bakit hindi pwede? Ikaw muna ang tumayo. Kung malaman ito ng mga magulang ko, hindi na ito maitago. Gusto mo ako magpanggap bilang tatay mo? Kung malaman ito ng amo, ako pa, makakatapos ng buhay? Huwag kang mag-alala. Walang problema. Isama mo ang asawa mo. Mag-usap muna kayo para parehas ang sasabi ninyo. Huwag kang magkamali kahit isa. Sino to? Nasaan? Nandito ako. Nasaan ang Nana? Wala si Nana. Ako lang. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Fang Chen, sa totoo lang, ako. Noong una ayaw ko sa relasyon mo at Nana. May dahilan. Anong dahilan? Dahil gusto ko kayo. Anong gusto mo sa akin? Babaguhin ko. Okay lang? Ako, gusto ko ang talento mo, gusto ko ang aura mo. Ay, gusto ko kayo talaga. Kung gusto mo ako kahit ano, pwede. Nanakaw ka sa kaibigan mo? Masakit. Ay, mga lalaki, walang hindi nagloko. At hindi ako nag-aalala maging pangalawa. Mahirap lang ako. Hindi ako bagay sa iyo. Hindi. Talaga gusto ko talaga ang talento mo, ang aura mo. Hindi ba ako maganda? Ang alam ni Nana, alam ko. Ang hindi alam ni Nana, alam ko pa. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, alam lang ng langit, lupa, ikaw, at ako. Hindi ko sasabihin sa Nana. Okay? Tapos ka na? Tapos na, pwede ba ako pumasok ngayon? Ingat sa paglakad. Ikaw, Fang Chen.
Sino ba ang binata? Isang babae na alam ang totoong pagkatao ko. Kailangan ko bang sirain siya? Huwag. Kung naglakas loob siyang pumunta rito, ibig sabihin, hindi niya ipagkakalat ang totoong pagkatao ko kay Nana. Mga babaeng tulad niya, marami nang nakilala ang binata namin. Ano ba ang meron kay Hinana? Hinana, maghintay ka. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Director Chen, sa pagkakataong ito, pagbalik ninyo, inilagay kayo ng Huafang Group bilang pinuno ng Nancheng, ang Chinese Group. Sa pamumuno ninyo, magkakaroon ng napakagandang kinabukasan. Ang ipinagawa ko sa iyo, ano na ang nangyari? Director Chen, may naganap na maliit na aksidente. Ang binibining hinayon, may gusto sa isang dukha. Ano? Pero huwag kayong mag-alala, ang lalaking iyon ay hindi talaga makakapantay sa inyo. Oo nga, naimbestigahan ko na. Ang Commercial Peak Charity Gala ngayong gabi, dadalhin siya ni Binibining He. Titingnan ko, sino ang maglakas loob na humawak sa babaeng gusto ko? Narinig ko nga, ang charity event na ito, ang malaking sponsor sa likod, ay ang Huafang Group. Totoo nga, sabi nila, para ito sa pagpapalakas ng bagong pinuno ng South City, Chen Tianle. Chen Tianle ay napakahusay. Sa murang edad, naging pinuno ng Huafang Group at siya ang pinuno sa South City. Sa hinaharap, malamang ang pinakamayaman sa South City ay malapit na. Kung sino ang magpakasal sa kanya, napakaswerte siguro. Kung darating tong batang ito ngayong gabi, siguradong sisirain ko ang reputasyon niya. Huwag kang mag-alala, Mr. Yang. Mr. Chen ngayong gabi, espesyal na naghanda ng isang na hindi maaaring tanggihan ng kahit anong babae proposal ceremony. Mag-propose sa Nana sa harap ng publiko. Pagdating ng oras, maghintay lang tayo at pagtawanan si Fang Chen. Wrong. Ano ang problema mo? Wala lang. Gusto kong malaman, bakit mo kailangang makipag-isa sa Fang Chen? Dahil siya ay nakakatawa at nakakaaliw, kapag nagsasalita, lagi kong nararamdaman ang ginhawa. At siya ay may malawak na karanasan. At sa aming pag-uusap, lagi niyang nagbibigay ng walang hanggang pangarap. Sa madaling salita, sa tingin ko, marami siyang naranasan. Siyempre, naranasan niya ang lahat. Pinakamayaman sa mundo ba? Ano ang hindi niya naranasan? Pero hindi mo rin dapat maging sobrang love-struck. Ano kaya, kung sakali, lokohin ka niya? Ay, hindi mangyayari. Alam ni Fang Chen, galit ako sa mga taong nanloloko. At nangako siya sa akin, hindi niya ako lolokohin. Hindi lolokohin ka? Kasama niya ang lahat, para lokohin ka nga. Fang Chen, nandito! Alam mo, bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Kahit galing sa tindahan sa bangketa. Ang ganda pa rin. Siyempre naman, hindi kita papahiyain. Tama ba? Tindahan sa bangketa? Ito ay espesyal na ipinagawa ni Louis para lang sa kanya. Limited edition, tong damit na to. Mga 3 milyong piso yan. Kahit papaano. Akala mo pa ngang galing sa bangketa. Nasaan ang mga magulang mo? Malapit na silang dumating. Nana, anong pagkakataon? Bakit kayo nandito? Ikaw, hindi kita sinisita. Ikaw, isang lalaki. Palagi kang umaasa sa impluensya ni Nana para makisali sa aming mataas na lipunan. Ang kapal ng mukha mo. Ginoong Yang, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Tama ka. Nana, ngayon, inutusan ako ni Ginoong Chen na personal na sumalubong sa'yo. Tara na, pasok na tayo. Ginoong Chen? Si Ginoong Chino, Bakit siya nandito? hindi siya pwedeng hindi dumating. Ang charity event ngayong gabi ay siya mismo ang nag-organize. Siya ang nag-sponsor? Hindi ba ang Huafang Group ang nag-sponsor? Ang grupo ko? Kailan pa nag-organize ang grupo ko ng ganitong charity event? Bakit hindi ko alam? Hindi mo alam, di ba? Ginoong Chen, ngayon ay opisyal ng nanunungkulan bilang pinuno ng Huafang Group sa South City. Pinuno ng South City? Bakit hindi ko alam? Fang Chen, Tatay, Anak, nanay, bakit kayo nandito? kami ay narito para makita ang aming manugang. oo nga. Nasaan ang manugang? Nasaan siya? Dali-dali. Ipakilala mo siya sa amin. Ipakilala mo siya. Hindi ba ito ang grupo Huafang? Ang lihim na chairman at ang asawa ng chairman? Magandang araw po, tito at tita. Wrong! Sa 2 taong ito na galing sa probinsya, bakit ka nagpapakita ng labis na paggalang? Ito,
ang aming manugang. Medyo ordinaryo lang ang itsura. Hindi ba sinabi ni Fufang na maganda at mahinhin at kaakit-akit? Bakit hindi siya ganito? Ano ang nangyari sa'yo? Ginoo, wala akong magagawa. Hindi alam ng amo kung paano nalaman at sumugod agad. Hindi rin niya ako pinayagan na sabihin sa iyo o papatay niya ako. Maghintay ka. Hindi ka makakapagpahinga sa katapusan. Nanay, tatay, ito ang tunay na girlfriend ko. O si. Mukhang maganda ang ugali niya. Maganda talaga ang taste ng anak natin. Ikaw si Nana, di ba? Oh. Naghanda ako para sa'yo. Isang maliit na regalo. Hindi. Masyadong mahal ito. Huwag kang mahiya sa akin. Paano? Malapit na tayong maging magkakapamilya. Isang maliit lang na pamasko. Pagdating mo sa pamilya namin. Nanay, tatay, dahan-dahan lang kayo. Baka matakot si Nana. Bakit kayo nandito? Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Kami ang magulang mo. Hay! Itong batang to, matagal ko nang hinintay na mag-asawa ka. Tapos itatago mo sa amin? Gusto mo bang itago ang pag-aasawa at pag-aanak ninyo? Ina mo pa ba ako o hindi? May espesyal na dahilan ako. Bala ko sanang magpaliwanag pagkatapos. Pero ito kayo, bigla-bigla na lang dumating. Nanggugulo lang kayo. Huwag kang mag-alala. Ang iniisip mo, alam ko bilang ama mo. Gusto mo lang subukan siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahirap. Ako at ang nanay mo, talagang hindi kami magiging pabigat sa iyo. Tingnan mo, ang suot namin ngayon. Maganda, di ba? Ang jade bracelet na ibinigay mo. Hindi pa ba yan masyadong kita? Ang bracelet na ito ay tiyak na mahalaga. Bakit? Bakit si Fang Chen? Hindi ako ang gusto niya. Tandaan ninyo, kung gusto ninyong magkaapo, nang maaga gawin ninyo ang lahat. Ayon sa sinabi ko, Huwag kang mag-alala. Hindi ba't pagpapanggap na mahirap lang? Sino ang hindi marunong? Fang Chen, ang regalong ito, masyadong mahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Mahalaga? Tingnan mo, ay sira lang o depektibo. Ano ba yan? At ginagamit pa bilang regalo. Sa tingin ko, ito ay basurang binili sa Tayanji. Ano ba ang alam mo? Ito ay puting jade. tama siya. Hindi ito gaanong mahal. Tanggapin mo na lang. Ito ay pagmamahal din ni nanay. Tama. Ang pamilyang ito ay mukhang mahirap. Anong mamahaling bagay ang maibibigay nila? Kung gayon, tatanggapin ko ito. Salamat, tita, salamat, tito. Ang bait mo. Nana. Ngayon, nandito rin ang mga magulang ni Echen. Sila ay malalaking shareholder ng Huafang Group. Kasama nila ang founder ng Huafang. Sa hirap at ginhawa, ikaw dapat ay maging alerto ka. Huwag kang padadala sa tinatawag nilang pag-ibig. Ang pag-ibig na walang kayamanan ay parang buhangin. Parang hindi tulad ng mga magulang ng iba, mukhang hamak at dukha. Kapag nakisama ka sa ganoong tao, ano kaya ang buhay na maghihintay sa iyo? Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ninyo kapag nalaman ninyo ang tunay nilang pagkatao. Ang mga bagay ko, wala kayong pakialam. Anong malaking shareholder? Mga dating empleyado lang sila na parang butil ng linga. Hindi ko inaasahang magiging ganoon. Sila kaayabang ngayon. Tama. Pinapakita nila na parang sila ang may-ari. Pagbalik ko, tatanggalin ko sila sa trabaho. Tito, tita, huwag ninyo silang pansinin. Pasok na tayo sa loob. Ang galing ng panlasa ng anak ko. Walang utang na loob. Hayaan mo, pagdating ni Ji Chen, marami tayong pagkakataon para mapahiya siya. Sino ang nag-imbita sa dalawang to? Di ba alam nila kung anong okasyon ngayon? Bakit may dinala pang tagalinis? O kaya mga guwardiya. Ano ba? Simulan na ninyo ang trabaho. Itaboy ninyo ang mga walang klaseng mga tao. Palayasin ninyo silang lahat. Ako ang nag-imbita sa kanila. Sino ang may lakas ng loob? Miss He, hindi mo ba alam kung sino ang mga to? Ito ang boyfriend ko. At ito naman ang mga magulang niya. Boyfriend ni Miss He? May boyfriend pala si Miss He? Si Boss Chen ang #1 manliligaw niya. Magkakapanood tayo ng magandang eksena nito. Oo nga. Sino ba tong lalaking to? Hindi ko kilala. Ang lakas ng loob makipag-agawan kay Boss Chen. Nana, hindi sa pinag-iinteresan kita ha, pero bakit mo dinala ang mga prom ding to sa party?
Makakagawa lang yan ng hindi kailangang gulo. Matanda ka na, hindi ka pa nakakapasok sa ganitong lugar, no? Mga tulad niyong basura sa ilalim ng lipunan. Hindi kayo kailanman makakasabay sa aming mga nasa mataas na lipunan. Hinampas mo ako. Walang modo. Ikaw ang hinampas ko. Lalabanan kita. Tigilan ninyo yan. Nandito si Boss Chen. Patay na tong loko. Nagkakagulo pa dito. Talagang walang alam sa buhay. Boss Chen. Nana, matagal na tayong hindi nagkita. Pasensya na. Hindi tayo close. Tawagin mo ako na Miss He. Baka magselos boyfriend ko. Nana, sino ito? Hindi close. Nana, boyfriend mo? Bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin? Boyfriend ko siya. Bakit ko siya ipapakilala sa'yo? Sa tingin ko, hindi mo lang talaga maipakilala. Tama. Walang kwentang tao. Paano mo siya ipapakilala? Nana, tingnan mo boyfriend mo. Hindi ko kilala. Saan siya nagtatrabaho? Nagtatrabaho. Siya, walang trabaho yan. Isang tamad na walang silbi. Nana, hindi mo na kailangan maghanap ng ganitong tao para galitin ako. Alam kong ginagawa mo lang ito para subukan ako, tama? Anong sinasabi mo? Nana, alam ko, dati akong nag-abroad para mag-aral at iniwan kita. Hindi ka masaya. Pero ngayon, alam ko na. Kaya nga ako bumalik ngayong pagkakataong ito. Tiyak na hindi na kita. Pahihirapan pa. Una sa lahat, yung pag-alis mo o hindi, yung pag-aaral mo, wala yun sa akin. Pangalawa, wala namang anumang relasyon sa atin. Kaya hindi mo kailangang magpanagot at wala akong pinagdurusahan. Fang Chen, wala talagang relasyon sa kanya. Gets ko. Hoy, medyo mayabang ka ah. Sino ka ba? At makikipag-usap sa akin? Boyfriend ko siya. Magsalita ka ng may respeto. Alam kong sinasadya mo yan. Para sumuko ako, di ba? Hindi ako susuko. Ano ba bang dapat kong sabihin para maintindihan mo? Ang pangunahing dahilan ko sa pagbabalik ay para sa'yo. Hindi ba? Naiintindihan mo pa rin ang nararamdaman ko? Hindi. Ilahi, payo ko sa'yo, huwag kang magpaloko kapag kasama mo ang ganyang klaseng tao. Anong kinabukasan ang aasahan mo? Tama siya, Nana. Sobrang sincere ni Mr. Chen sa'yo. Alam niyang sinadya mong humanap ng ganyang tao para lokohin lang siya. Sa totoo lang, sa puso mo, may pagtingin ka pa rin kay Mr. Chen, di ba? Wrong. Anong sinasabi mo? Kung si Hinana ay hiwalayan si Fang Chen, edi may pagkakataon na ako? Nana, nakikita mo, ganyan din ang sinabi ng kaibigan mo. Aminin mo na. Sa puso mo, may pagtingin ka sa akin, di ba? Ayaw ninyong maniwala, di ba? Gusto ko ang asawa ng anak ko. Hindi lang matapang. Maganda rin ang ugali niya. Sa ganito, malapit na tayong magkaroon ng apo, hindi na malayo. Tumahimik kayong dalawa. Naniniwala na ba kayo? Nana, huwag kang magpakabobo. Kapag kasama mo siya, ano ang kinabukasan mo? Paano mo nalaman na walang kinabukasan? May pera ka ba? Makapagbibigay ka ba ng kasiyahan sa Nana? Paano mo nalaman na wala akong pera? Sa ganyang itsura mo, gaano karaming pera? Si Boss Chen, meron lang siyang 200. Libo. Walang libo. Kung walang libo, piraso lang. Wala akong pera, pero ang girlfriend ko ay Nana. Nana, kapag kasama mo siya, payag ang pamilya mo? Tama. Ang pamilya He ay hindi papayag. Paano mo nalaman? Hindi papayag ang pamilya niya. Dahil, hindi ka kapareho ng level namin. Hindi bagay ang estado. Sakto, kabaliktaran. Ang pamilya niya ay lubos na payag. Payag, kung payag ang pamilya He. Kakain ako ng dumi. Kung papayag ang pamilya He, kainin ko ang tae. Sinabi mo, Kung hindi papayag ang pamilya He, umalis ka sa tabi ni Nana, lumayas ka sa Nancheng. Habang buhay, huwag kang tumapa kahit kalahating hakbang sa Nancheng. si Sir Chen, hindi ba kayo matalik na magkaibigan ni Young Master He? Tama. Kapag dumating na ang Young Master He, tiyak na hindi papayag magkasama sila. Cheng kang palaging itinuturing ako bilang kapatid na lalaki ng kanyang kapatid na babae. Natural na sinusuportahan. Ako at ang kanyang kapatid na babae ay magkasama para sa kanya. Kung alam ni Cheng Kang ang kanyang pagkakaroon,
Tiyak na babasag ang mga binti niya, itapon sa dagat para maging pagkain ng mga isda. Tama, Sir Chen at Missy, ang tunay na magkaparehas na nilikha ng langit at lupa. Talaga? Paano ko naaalala noong nakaraang mga araw? Pinupormahan mo pa si Nana. Ikaw, Ano, may ganito pa? hindi Sir Chen, naalala mo ba? Noong huli, ikaw ang nag-utos sa akin na i-arrange para makapunta si Missy sa art exhibition ni Muyan. Tama ba? Ikaw, bata, huwag kang mag-isip ng paghihiwalay dito. Naniniwala ka ba? Isang tawag lang ako. Shenkang, babasag ang mga binti mo. Hindi ako naniniwala. Sige, may lakas ng loob ka. Sir Chen, sa tingin ko, huwag na lang makipag-usap sa batang ito. Diretso na lang tayong mag-imbita sa Young Master Yi. Ano ang mangyayari kapag pumunta ang Young Master Yi? Mukhang may magandang palabas na mapapanood. Naglakas loob sa lugar ni Sir Chen. Naagawan ng babae. Ang batang ito talagang hindi alam kung paano isulat ang salitang patay. Dumating na ang Young Master Yi. Kapag sinabi mo ang pangalan, darating na siya. Tamang-tama ang pagdating mo. Nandito na si Hisha. May balita na sina Hisha at General Chen ay magkasamang nag-aral sa ibang bansa. Parang magkapatid ang samahan nila. Ngayong nandito na si Hisha, siguradong hindi niya papayagan si Miss He na makasama ang taong mahirap na yan. Fang Chen, kung ako ang nasa kalagayan mo, magmamadali kang lumuhod ngayon at magpasalamat sa Hisha. Tapos umalis ka na. Tama. Noong nag-aaral pa si Nana siya ay inapi ng mga tambay. Tapos ano ang nangyari? Ano? Diretso na wala sa mundo. Ang pamilya He ay may isang anak na babae, Nana. Ang kanilang mahal na anak. Buong pamilya ay itinuturing siyang napakahalaga. Ikaw, isang taong mahirap, kahit ang mga karaniwang, mayayamang anak, ay hindi rin makalapit sa kanya. Tama. Fang Chen. Hintayin mo lang na si Hisha ay putulin ang mga paa mo. Oh, Tianle, may sasabihin ako sa'yo. Ha, Kuya Kang, may mas importante akong bagay. Ano yan? Sabihin mo. May isang palaka. Gustong makipag-ugnayan sa pamilya He. Gustong makasama si Nana. Talaga? May ganitong bagay? Sino ang may lakas ng loob? Gustong makasama ang kapatid ko? Dapat dumaan muna sa akin. Siya yan. Kuya, sabi nila gusto mong baliin ang binti ko. Totoo ba yan? Ang tapang mo, kuya ang tawag mo. Hindi mo dapat tawagin kuya. Isyaw, siya, to. Parang palakang pangit na gustong kumain ng karne ng gansa. Umalis ka. Sa tingin ko, ikaw ang matapang. Anong ginagawa mo? Bayaw. Kung ikaw pala, edi wala nang problema. Wala na. Ano? Bayaw. Tama ba ang narinig ko? Hishaw, anong tawag ni Hishaw sa kanya? Bayaw? Kuya, sabi pa nila ako raw parang palakang pangit na gustong kumain ng karne ng gansa hindi bagay sa pamilya ninyong He. Hindi makatarungan! Sinong nagsabi? Sasampalin ko siya. Anong nangyari kay Hishaw? Hindi ko alam eh. Shenkang, loko ka ba? Ikaw ang loko. Mukhang ang pamilya ayos naman pala. Ganoon din ang pakiramdam ko. Shenkang, hindi ba't palagi kang sumusuporta sa akin at sa kapatid mong babae? Bakit bigla kang nagbago ng isip? At saka, anong kalagayan nitong batang ito? Malinaw ba sa'yo? Naiintindihan mo ba? Siyempre, naiintindihan ko. Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo. Siya, Fang Chen. May mabuting asal. Maganda ang pagkatao. At sa kapatid kong babae, iyon ay nagkakasundo ang mga puso at isip, likas na magkapareha. May problema ba? Kanina, sinong nagsabi kong papayag ang pamilya niya? Kaming dalawa ay magkasama. Kakain ng tae. Shenkang, sigurado ka na gusto mo. Suportahan siya. Siyempre, Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo dati? Tianle. Hindi ako hindi sumusuporta sa iyo. Pero kasi gusto ng kapatid ko siya. Magaling ka rin talaga. Pero may mas magandang pagpipilian. Mas magandang pagpipilian? Siya, anong meron siya na mas maganda sa akin? Mas matangkad ba siya sa akin? Mas gwapo ba siya? Mas mayaman ba siya sa akin? Sa yaman, hindi na kailangang pagtatalunan. Kahit wala si Fang Chen sa buhay, mahal ko pa rin siya. Nana, huwag kang mag-alala. Sisikapin ko talaga para maginhawa ang buhay mo. Tama, Nana. Huwag kang mag-alala. Kapag napunta ka sa pamilya namin, hindi ka paghihirapan. Sa kalagayan ninyo, paano kayo magpapaginhawa? Sa buhay ni Nana, kakain ng mga mumurahin? Kahit mumurahin ang pagkain, gusto ko. Ikaw, Ang dalawang ito ang mga magulang ni Fang Chen? Parang napakasimple ng hitsura. Talagang hindi magkakasundo ang hindi magkakapareho. Malamang kayong dalawa ang ama at ina ni Fang Chen. Naku, kayong dalawa parang napakabata talaga. Galing sa malayo, hindi kami nakapaghanda. Sir He,
Huwag kang magpakumbaba. Huwag mo na akong tawaging ama. Tawagin mo lang ako ng Kang sa susunod. Kang, Ano bang nangyayari kay He Xiao? Bakit siya ganun sa pamilya niya? Napaka-respetuoso. Baka naman espesyal ang pamilyang yon. He Xiao, wala namang koneksyon. Yang pamilyang yan. Nagsiyasat na ako. Mga prom di lang sila. tumahimik ka! Kadugo ng pamilya. He ang pamilyang ito. Wala kang karapatang insultuhin sila. Mga tauhan, sampalin niyo yan. Ay, hindi! Hindi! He Xiao, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tulungan mo ako, Ginoong Chen. Tama na, Yi Chengkang. Itinuring kitang kaibigan. Ano naman ang tingin mo sa akin? Sa party na ito ngayong gabi, lalabanan mo ba ako hanggang sa dulo, ha? Naku, Tianle, hindi ko sinasadya na kontrahin ka. Tinutulungan kita. Tinutulungan. Ganito ba ang paraan mo ng pagtulong? Huwag mong kalimutan. Kapatid ka lang ni Nana, hindi mo siya maaaring pagpasahan. At saka, ang mga magulang mo, hindi ako naniniwala. Napapayag sila na mapangasawa siya ng isang walang kwentang tao. Tama. Nanay, tatay, Dumating na si Ginoong Chen. Kahit nandito si He Chengkang, wala siyang magagawa. Anak, huwag kang mag-alala. Ang kasal ninyo ni Nana, hindi ito mababago ng sino man. Tama, Tito, tita. Ano ba ang ibig niyong sabihin? wala namang ibang kahulugan. Kami, nakapag-usap na kami ng mga magulang mo. Papakasalan ni Nana ang anak naming lalaki ng pamilya Chen. Ito ang kasunduan sa pagpapakasal. Ano? Ano? kasunduan sa pagpapakasal. Nanay, tatay, kailan pa ninyo to ginawa, ang bagay na ito? Sa totoo lang, gusto sana naming bigyan ka ng sorpresa. Pero hindi namin inaasahan na may lilitaw ngayon. Isang taong walang utang na loob. Bago ka pa umalis papuntang ibang bansa, ako at si He Tianshan ay nagkasundo na tungkol sa kasal ninyo. Parehong panig ay nagkasundo sa kasunduan sa pagpapakasal. Hintayin lang na makauwi ka para ikasal na kayo ang party ngayong gabi. Pangunahin din ay para sa kasal ninyong dalawa. Hindi lang namin inakala na sa kalagitnaan ay biglang may sumulpot. Nanay, tatay, naghanda kayo ng maaga talaga. Mukhang, pamilya He ay pumayag na. Sa kasal na ito, kahit nandito pa si He Chengkang, wala na ring magagawa. Tama, Fang Chen. Kung gusto mong maging palamunin, panaginip lang yan. Nana, alam mo ba ito? Hindi ko alam kuya. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Siguro sina nanay at tatay ang nagpasya noon. Tama. Siyempre, desisyon ng mga magulang mo ito. Nana, kung ginawa man ito ng mga magulang mo, para rin sa ikabubuti mo. Bata ka pa. Huwag kang magpapalinlang sa mga taong walang kwenta. Na yan mabait ka. Makinig ka sa Tita Iwan. Muna yang tao na yan. Magpakasal ka sa pamilya. Chen, ang pamilya namin ay magbibigay sa'yo ng walang karapusang kayamanan at karangyaan. Mga tauhan. 100 karat na singsing na brilyante, kuwintas na itim na perlas, pulseras na esmeralda at yoda. Nana, ito ang aming pasalubong para sa'yo. Tanggapin mo na. Ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. 10 milyon bilang regalo sa pagpapakilala. Ang pamilya Chen ay talagang mayaman. Ang boss Chen ay talagang guwapo at mayaman. Kung ibigay sa akin ang mga ito, napakaganda sana. Nana, ngayon alam mo na sino ang nagmamahal sa'yo. Nakita mo? Ito ang tunay na pagpapakilala ng mayamang pamilya. Regalo sa pagpapakilala, hindi tulad ng ilang tao. Anong dala? Plastic bracelet mula sa Tiangge. Ang pagkakaiba ng dalawang pamilya ninyo, parang langit at lupa. Agad na makikita ang pagkakaiba. Salamat, Auntie. Naiintindihan ko ang kabutihan ng loob mo. Pero hindi ko maaaring tanggapin ang mga bagay na ito. Ganito lang ang mga bagay na ito. Karapat dapat pa ba bilang regalo sa pagpapakilala? Mga bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Napakasimple pa ba? Ang dalawang matanda ninyo, mga bagay na nagkakahalaga ng ilang libo. Napakalakas ng loob ninyo. Asawa, paano ko naramdaman? Ang dalawang tao ay medyo pamilyar. Anong pamilyar? Ang mga mahirap ay pare-pareho lang ang hitsura. Anong mahirap? Paano ko naisip? Siya ay medyo katulad ng boss. Ano? Boss. Ang boss ay matagal na nagretiro. Ilang taon na. Tayo. Mahigit 10 taon na hindi nagkita. At saka pa, anong estado ng boss? Anong okasyon ito? Nabaliw ka ba? Tama rin ang sinabi mo. Tiyak ako, matagal na hindi nakita ang boss. Nalito. Tito at tita, hindi ko po matatanggap ang regalong ito. Ang kasunduang ito ay pinag-usapan ng mga magulang ko nang walang pahintulot ko, kaya hindi ko ito kinikilala. At saka, ako na ngayon ang manugang ng pamilya Fang. Manugang ng pamilya Fang? Sige, kung ikaw nga talaga, ang manugang ng pamilya Fang. Nakakapagtataka naman. Binigyan ka ba nila ng regalo sa unang pagkikita?
Ano, hindi kaya. Wala ka talagang natanggap? Siyempre, meron. Nana, ipakita mo sa kanila. Sila? Plastic na pulseras lang ang regalo. Hindi nga. Alam naming mahirap sila, pero hindi ko akalain na ganito kalala. Plastic na pulseras pala ang ibinigay. Pwede pa bang pakasalan ang ganoong pamilya? Plastic na pulse Eres? Nana, bakit? Takot ka bang ipakita sa lahat? Anong takot? At saka, hindi naman ito plastic na pulseras. Jade na pulseras ito. Kahit hindi gaanong mahal, gusto ko ito. Plastic na pulse Eres nga. Nakita mo ba, Nana? Ito ang pagkakaiba namin sa kanila. Ang mga magulang mo ay hindi papayag. Napakasalan mo ang ganyang klaseng tao. Nakakahiya namang ibigay yan. Plastic nga talaga. Plastic? Hindi lang nila alam ang halaga nito. Ito ay minana naming jade na pulseras. Hindi namin alam ang halaga? Anong klaseng mamahaling bagay ang hindi pa namin nakikita? Jade na pulseras. Malinaw na plastic na pulseras ito. Jade na pulseras? Hindi ba yan yung suot ng asawa ng presidente? Magkamukha talaga. Baka naman. Peke ba ito? Talagang mayroon. Isang puting jade bracelet. Tinatawag na fake we buy you. Pero napakabihira nito sa mundo. Napakamahal. Kahit gawing pendant lang, aabot na sa 10 milyon. Lalo na kung bracelet. Ang presyo ay aabot sa 100 milyon. 100 milyon? Fang Chen, totoo bang ganoon kamahal ang bracelet na ito? Siyempre, hindi naman ganoon kalala. Siyempre, hindi niya iisipin na mahal. Dahil ang bagay na ito ay peke. Ibig sabihin, fake, paano magiging mahal? 100 milyon? Isang bagay na 100 milyon ang halaga, ibinigay lang bilang regalo sa unang pagkikita? Nana, ano ba ang meron ka? Pinag-aagawan ka ng mga mayayaman. Bakit? Nana, sa tingin mo ba ay papayag ang pamilya mo? Napakasalan mo ang isang mandaraya mula sa pamilyang ito? Tama. Kung wala kang pera, okay lang. Pero nagpapanggap ka pa rin dito. Hindi mo ba nakikita kung anong okasyon ito? Nagpapanggap kang mayaman dito. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Kung karapat-dapat ka ba? Paano ito magiging peke? Paano nila maibibigay ang peke? Dahil sila ay... Dahil sa ano, hindi ka na makapag-imbento, di ba? Hi Cheng Kang. Hindi, ikaw ba ay hinugasan ng utak nila o binigyan ka nila ng kung anong gamot? Bakit ka ganyan magsalita para sa kanila? Totoo talaga ito. Ginoong Lee, ano po ang sinasabi ni Master Lee? Miss Ito, pwede ko bang makita ito? Siyempre, pwede. Totoo nga? Totoo ito. Ito ang pinag-uusapang jade white bracelet. Anong totoo? Paano kaya posible ito? Paano kaya magiging totoo ito? Master Lee, nagkamali ka ba? Na, Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko sa paghusga? Hindi ko po. Sinasabi ko sa ngalan ng aking reputasyon ang jade white bracelet ay totoo at ang halaga ay mahigit sa 300 milyon. ano, 300 milyon? 300 milyon? Akala ko mga ilang milyon lang ay napakamahal na. Nagkakahalaga pa ng 300 milyon? 300 milyon? Paano kaya nila makukuha ang ganitong halaga? Master Lee, ano ang sinasabi mo? 300 milyon? 300 milyon. Hindi ko sinasabi ito. 300 milyon bilang pasalubong? Ano ba yan? Mas mahal pa ito kaysa sa regalo ni Mr. Chen. Paano kaya posible? Bracelet na nagkakahalaga ng 300 milyon. Hindi kaya ng pamilyang mahirap ang magkaroon ng ganito. Hindi lang 300 milyon ang pamilyang mahirap, kahit 3 milyon lang ay mahirap para sa kanila. Ang bracelet ay tunay nga. At sa pagkakaalam ko, isa lang ito sa buong bansa na nasa asawa ng presidente ng Huafang Group. Asawa ng presidente? Siguro. Ayos, alam ko na. Ang pamilya ninyo, hindi lang mga manloloko, mga magnanakaw din. Nakapangahas kayong magnakaw ng bracelet ng asawa ng presidente. Ang lakas ng loob ninyo. Nanakaw? Sino ang nagsabi na nanakaw kami? Paano? Hindi naman ninakaw? Gusto mo bang sabihin? Ikaw ang presidente ng Huafang Group? Ang presidente ng Huafang Group, matagal nang naglaho sa mundo. Kahit ang kasalukuyang presidente ng Huafang Group, hindi ko pa siya nakikita. Kung ikukumpara mo sila sa presidente, parang nilalapastangan mo ang kanyang pagkatao. Tutu, ang pamilya nilang ito, malamang galing sa liblib na lugar. Anong alam nila sa mundo? Sa tingin ko, ang bracelet na ito ay peke lang.
Master Lee, napaka-advance ng teknolohiya ngayon. Posible ba? Ito ay peke? Hindi natin maaaring alisin ang posibilidad dahil napakamahal ng bagay na ito, ibinigay bilang regalo sa pagpapakilala. Napaka-eksaherado nito. Tama, ito ay siguradong peke. Kung ganoon kayaman, bakit nakasuot pa rin ng ganoong kahabag-habag? Kahit peke, gusto ko pa rin. Fang Chen, huwag mo silang pansinin. Talagang ang manugang ko ang magaling. Tama na. Pinapayuhan ko ang pamilya ninyo. Umalis ka agad kayo rito. Kung hindi, wala kayong matatayuan. Sanang Cheng. Napakalakas ng loob mo. Si Nana ay nakipagkasundo na sa aming pamilyang Chen sa kasunduan ng pag-aasawa. Gusto mo bang agawin siya sa amin? Agawin? Paano ko magagawa? Alam kong hindi kayo magagawa. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Hayaan mo na lang ang pamilyang He na kanselahin ang kasunduan. Ano ang sinasabi mo? Pawalang bisa ang kasunduan. Sinabi ko ipapakita ko sa pamilya He sa inyo na i-cancel ang kasal. I-cancel ang kasal? Bata, seryoso ka? Tama. Ipapakita mo sa pamilya He na i-cancel ang kasal sa amin? Bata, walang gaanong kakayahan pero ang lakas ng loob mo. Ang pamilya He ay i-cancel ang kasal sa amin. Anong kalokohan? Sa tingin ko, ang pamilya He, papauwiin lang kayo. Ang pamilya He at kami matagal na magkaibigan, napakaraming negosyo, ipapakita mo sa pamilya He na i-cancel ang kasal sa amin. Alam mo anong haharapin ng pamilya He? Gaano kalaki ang kanilang pagkakautang? Dahil lang sa'yo ang pamilya He ay magiging kalaban namin? Tama, akala mo kung tulungan ka ni Elehi. Res He ay dumating. Makakatulong sila sa'yo. Ang dahilan kung bakit pinapakasal ng pamilya He ang anak na babae sa pamilya Chen ay para sa mga resources ng pamilya Chen. Ayon sa balita, kulang sa pera ang pamilya He. Kailangan ng tulong ng pamilya Chen. Malamang dahil dito, ang pamilya He ay hindi magkakaaway sa pamilya Chen. Nana, pag-isipan mo, kung sumama ka sa akin, ang pamilya He ay magpapatuloy at magiging matagumpay. Kung pipiliin mo siya, ang pamilya He sa South City ay walang matitirhan. Chen Tianle, ang lakas ng loob mo. Nagbabanta ka sa amin. Hindi. Nagpapaalala lang ako sa inyong dalawa. Anak, huwag kang mag-alala. Kung hindi makikinig ang pamilya, hipapahirapan natin sila hanggang sa hindi na makabawi. Titingnan ko kung ang pamilya He ay maglakas loob na i-cancel ang kasal. Anong hindi ko gagawin? Nandyan na si Mr. He. Ngayon, nandito na ang pinuno ng pamilya He. Malamang, pipigilan ang pag-ibig nila. Tama. Ang pamilya He ay siguradong hindi. Dahil sa isang mahirap na batang lalaki ay magpapabaya sa pagkakataon na makisama sa pamilya Chen. Talagang matatalo ang batang lalaki sa pagkakataon na ito. Talaga? Ang pagkakaiba ng estado mo at ng Chen Chen ay napakalayo. Ang background ng pamilya ay mas malaki ang pagkakaiba. Talagang hindi ko maisip. Ano pang dahilan? Ang pamilya He ay pipiliin ka at magpapabaya sa kasunduan sa pamilya Chen. Talagang napakalaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero, ang mas mababa ay si Chen Tianle. Marami ang tao. Nandito kayo lahat. Tamang-tama ang pagdating mo, Lao He. Kung hindi ka pa darating, ang anak mo ay maagaw na. May ganito pang pangyayari. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Tingnan mo, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Dad? Talaga bang kayo at ang pamilya Chen ay nagkasundo sa kasal? Oo, may ganitong pangyayari. Dad, nakakalito kayo. Noon, wala pa si Fang Chen. Nakakalito kami noon. Pero huwag kang mag-alala. Ang pagpunta namin dito ngayon ay para lutasin ang bagay na ito. Uncle He, Aunt Gao, kung hindi kayo pa darating, malamang si Nana ay maaagaw ng ilang taong may ibang motibo at malilinlang. Sino? Ako, Aunt Gao. Huwag mong tawaging tita. Ang batang lalaki ay gustong umangkop sa mga maharlika. Hindi ito sa pamamagitan ng isang bibig. Masasabi lamang. Napakakilala na natin. Bakit patatawag ng tita para lang magmukhang malayo? Anong tita Gao? Siya ay isang pobreng tao na naginip sa araw, naghahangad umangkop sa pamilya He. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo na siya ay umangkop sa aming pamilya, he? Baliktad ang sinasabi mo. Kami ang umangkop sa kanya. Tama nga, yun ay He. Ang batang lalaki ay nagmamalaki pa. Sinasabi na gusto niyang ipawalang bisa ang kasal niyo sa pamilya Chen. Mr. He, ang batang lalaki ay gustong maging daga na kinain ng swan, gustong pakasalan ang anak mo. Ito ay isang katatawanan. Ikaw ang katatawanan sa paningin ko. Mr. He, ano ang nangyari sa akin? Lao He, tamang-tama ang pagdating mo. Noong ikaw at ang aming pamilya Chen ay nagtalaga ng kasal, ano ang sinabi mo? Anak, magpahinga ka? Ang pamilya He? He, Nana.
Walang makakaagaw sa kanya. Batang lalaki. Tingnan ko kung ano ang gagamitin mo para labanan ako. Mrs. He, noong ikaw ay humingi sa amin para ipakasal ang Nana sa aming Tianle, ngayon ang aming Tianle ay narito na. Dapat tuparin ang pangako. Mrs. Chen, pasensya. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi mo? Ang ibig sabihin ay tama ang sinabi niya. Tungkol sa kasal na ito, kami ang magpapawalang bisa. Pawalang bisa ang kasal. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kami ang magpapawalang bisa sa kasal na ito. Ang mga he, mas gugustuhin pang magalit ang isang taong walang pera. Kaysa ituloy ang kasal, hindi dapat ganoon. Hindi karaniwan ang taong yon. Totoo kaya ang sinasabi niya? Pawalang bisa ng mga He ang kasal para mapilitan si Nana He na pakasalan siya. Paano nangyari na ang mga He ay pipiliin ang linga kaysa pakwan? Maganda nga ang pamilyang ito. Kanina, hindi ba't sinabi ninyo na wala akong karapatang magdesisyon? Ngayon, narito na ang aking mga magulang. May karapatan na ba kaming magdesisyon? Tama. Noon nagkamali lang kami sa isip. Kaya kami ay nakipagkasundo para sa kasal na ito. Pero ngayon isinasaalang-alang namin ang personal na kagustuhan ni Nana. Hindi gusto ni Nana si Tianle. Kaya, Ate Ling, patawarin mo kami. Pawalang bisa na natin ang kasal na ito. Patawarin mo kami. Ang ganda ng salita mo. Noon, ikaw ang nagmakaawa para makipag-ugnayan sa aming pamilyang Chen. Ngayon, gusto mong pawalang bisa? Ano ang tingin mo sa aming mga Chen? Parang ano kami? Tama, Ginoong He. Binibigyan kita ng respeto. Itinuturing kitang mahalaga. Kapag hindi kita binigyan ng respeto, wala kang halaga. Ginagago mo ako. Ginagago mo ang buong pamilya namin. Gusto mong magpakasal? Magpapakasal ka. Gusto mong magpawalang bisa? Magpapawalang bisa ka. Sabihin ko sa'yo, Tama. Sa harap ng napakaraming tao, ang dangal ng aming pamilya. Chen, saan mo ilalagay? Chen? Chen, huwag kang masyadong mainit. Nakikipag-usap ako sa iyo. usap-usap pa. He, sasabihin ko sa iyo, ang kasal na ito, pangarap lang ang pagtanggi mo. Pwede ring tanggihan ang kasal. Nung una, ang binigay namin sa pamilya He. Ngayon, walang kulang kahit isang sentimo. Isuka mo. Hindi mo na kaya ibalik. 'Di ba? Noong una, kami, nagbigay sa pamilya He, 100 milyon pesos. Narinig ko, ang perang ito, naipuhunan mo na. Ayon sa balita, 1 taon na ang nakalipas. Naubos ang cash flow ng pamilya He. Muntik na mabangkarote. Kahit hanggang ngayon, halos patay na rin. Ang kalagayan, kung ipapabalik sa pamilya He, ang napakaraming pera, talagang imposible. Tama, kapag nakipag-ugnayan sa pamilya Chen, ang pamilya He, sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay. Sa ganitong pagtingin, ang pamilya He, parang, naghanap ng sariling kamatayan. Kung hindi mo mabalik, ngayon, Hinana, hindi makakaalis. Tanggihan mo kung gusto mo. 100 milyon pesos lang, ang asset. Handa na kami matagal na. Ano? Hindi mo ba? Naipuhunan na. Ang perang ito? 100 milyon pesos cash. Makukuha mo? Akala mo, 3 taong bata ako. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipacheck ng mga tauhan mo. Mga tauhan, i-check ninyo. Huwag kang mag-alala. Yung pera, hindi nila kayang ilabas. Si Hinana, hindi makakalabas. Noon, si Fang Chen ang nagbigay sa amin ng 1 bilyon, Chen Fengshan. Kayo rin naman ay umaasa sa pera ng Huafang Group. Tapos mga agaw pa kayo ng babae ng presidente ng Huafang? Talagang wala kayong takot sa kamatayan. Sa tingin ko, ang pamilya He ay tiyak na hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Ang pamilya Chen naman ay talagang maluwag ang bulsa. Gumastos pa ng 100 milyon para mag-asawa. Ayaw patanggapin. Ang laki-laking pera, mas mabuti pang pakasalan na lang ako. Kamusta? Magkano ba sa card? Boss Chen, may 1 bilyon dito. Sabi ko na nga ba, wala pang 100 milyon. Anong sinabi mo? 1 bilyon? Paano? Paano ito nangyari? 1 bilyon? Nanay, tatay, kailan kayo naging ganito kayaman? Manugang kong mahal? Ang laki-laki talaga ng ginastos mo. Hindi, paano nila kayang maglabas ng ganito par aming pera? Kahit ang pamilya Chen. Hindi makakapaglabas ng ganito par aming pera. Narito na ang pera sa harap mo. 100 milyon. Babayaran ko ng 120 milyon. Yung 20 milyon, ituring mo na lang na tubo. Paano ninyo nakuha ang perang ito? Paano namin nakuha? Hindi na iyon problema mo. Tinanggap mo na ang pera, pinawalang bisa na namin ang kasal. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Nana, alis na tayo. Fang Chen, sa wakas ay magkakasama na tayo. Gusto ninyong umalis? Panaginip lang yan. Ano? Gusto mo ng gulo? Ano naman kung gusto ko ng gulo? Fang Chen, sasabihin ko sa'yo, dito sa South City, kayang-kaya kitang durugin. Parang langgam lang.
Ganon ba? Chen Tianle, sobra ka na. Si Fang Chen ay pamilya na namin ng mga he. Kung gusto mo siyang galawin, ako muna. Ayos. Mukhang ang party ngayong gabi ay magiging pagtatalo ng mga He at Chen. Makakagulat ito sa buong South City. Dalawang malalaking pamilya. Nagkakagalit na talaga. Akala mo hindi kita kayang galawin? Ang lakas ng loob mo. Isang maliit na tagapamahala ng Huafang Group dito sa South City. Ang tapang mo. Aray! Matanda ka na. Tama ka dyan. Dito sa South City, ako ang masusunod. Walang makakaalis ngayong gabi. Ang yabang mo. Bienan, huwag kang mag-alala. Walang makakagalaw sa'yo ngayon. Tumahimik ka. Sino ka ba? Dito, pati isang taga-probinsya, ang lakas ng boses. Hinampas mo ako. Gago ka. At nanghamak ka pa sa nanay ko. Oo, ako nga. Fang Chen, papatayin kita. Aray! Tianle, Hinampas mo ako? Matagal na kitang tinitiis. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng Huafang Group dito sa South City. Hinampas mo ako, patay ka. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw, isang probinsyano lang, di ba? Nana, plano ko talaga, pagkatapos ng kasal mo. Pero, hindi ko na kayang magpanggap. Ano sinasabi mo? Anong hindi kayang magpanggap? Kuya, hindi mo na nagpanggap. Kung magpanggap ka pa, hindi na kami makapagpigil. Oo nga, Fang Chen, huwag kang magpanggap. Anak, Nana, ngayon, asawa na siya ng anak naming Fang. Dapat na sabihin sa kanya. Nana, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Ha? Anong sasabi mo? Sa totoo lang, mayaman ako. Ha? Ang bracelet mo, totoo, 3 bilyon ang halaga. Ano? At ang 10 bilyon ng magulang mo, binigay ko rin. At ang art exhibit ni mo, iyon. Ako ang nag-invest. Sa fencing ng kuya mo, champion ako sa South City. At ang kabayo, totoo, isang akalteke. Fang Chen, huwag kang mangarap. Bakit hindi mo sabihin? Ikaw ang presidente ng Huafang Group. Bakit hindi mo sabihin? Ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Bilyonaryo. Tama. Tama ka. Ako ang bilyonaryo. Ang kasalukuyang chairman ng Huafang, Fang Chen. Sa wakas, nasabi ko na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pagod na kami. Ano? Hindi si Fang Chen. Kung ikaw ay ang chairman ng Huafang Group, ako pa, ang presidente ng Amerika. Ako pa rin ay si Qin Shi Huang. Ginoong Chen, siya talaga ang pinakamayaman sa mundo. Imposible naman. Maliwanag na imbestigahan ko. Dukha siya. Paano posible? Akala mo ba, nakita na namin? Gusto mo bang sabihin na nakita mo na ako? Boss Fang, Siya naman. Ang asawa ng boss. Ano ang sinabi mo tungkol sa akin kanina? Ano ulit yung tungkol sa probinsya? Tatay, nanay, kayo. anak, lumuhod ka at makiusap sa boss. Imposible. Paano posible sila? Hindi ito totoo. Ang chairman ay hindi kailanman nagpakita ng tunay na mukha sa publiko. Hindi siya maaaring totoo. Di dapat nakita mo na ako. Lolo Fu. Lolo Fu. Kahit ikaw pa. Fu, sabihin mo sa kanya. Kung sino ba talaga ako. Makinig kayong lahat. Ito ay si ang kasalukuyang chairman ng Huafang Group, Z Fang Chen. Mahal na presidente, mali ako. Patawarin mo ako, huwag mong isipin ang aking kamalian. Oh, mahal na presidente. Ako ay bulag at walang alam. Hindi ko siya kilala. Wala itong kinalaman sa kanila. Tapos na. Ngayon, lahat ay tapos na. Kung hindi ako nagkukunwaring iba. Hindi ko alam. Isang simpleng pinuno lang ng Nancheng. Naglakas loob kang maging ganito kabastos. Hindi ko rin inakala. Isang simpleng, maliit na shareholder ng Huafang Group. Maliit na shareholder. Naglakas loob kang maghari-harian sa Nancheng ko. Naglakas loob kang maghari-harian at magkontrol ng lahat. Ang lakas ng loob ninyo. Sir, hindi ganoon ang nangyari. Nakita ko mismo. Ano? Akala mo ba nalilito ako dahil matanda ako? Naglakas loob kayong kunin ang asawa ng anak ko. Ang lakas ng loob ninyo. Hindi po. Fu, Narito po, alisin mo. Ang posisyon ni Chen Tianle bilang pinuno. si Po. Wala na. Wala na talaga ang lahat. Feng Shan.
Walang utang na loob. Nasira ang pamilya Chen dahil sa iyo. Fang Chen, baka pwede na lang tayo magpaubaya. Ang mga taong kahabag-habag ay may mga bagay na dapat kamuhian. Nana, magiging presidente ng asawa ka na. Madalas kong nakikita ang ganitong mga sitwasyon. Sino ang nagsabi na presidente ng asawa ako? Hindi ko sinabi na papayag ako. Manloloko ka. Nana, hindi mo gusto magpakasal sa akin? Hindi mo pa ako hinilingan. Bilis anak, bilis, bilis, bilis. Bilis, bilis, bilis. Nana, gusto mo magpakasal sa akin? Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Gusto ko. Oh,